Si Kazuya ay isang mahina at talunan na palaboy na ang kapatid ay tinapos ng mga alien. Kaya, nag-enroll siya sa isang training academy upang lumakas at ipaghiganti ang pagkasawi nito. Gayunpaman, nagbago ang lahat sa kanyang unang araw nang makilala niya ang pinakamalakas na babae sa paaralan at tinalikuran ang kanyang misyon para i-raise ito. Nagsimula ang lahat ng salakayin ng mga alien na tinatawag na Nova ang daigdig at nagbanta sa kapayapaan sa mundo. Ngunit tumugon ang mga tao sa pamamagitan ng paglikha ng mga pinahusay na babae na tinatawag na Pandora upang talunin ang mga mananakop. Gayunpaman, labis na nalungkot ang batang si Kazuya na ang kanyang kapatid na si Kazuha ay isa sa mga napiling lumaban sa digmaan ng Pandora, at sa huli ay isinakripisyo niya ang kanyang sarili para mabuhay ang lahat. Lumipas ang ilang taon, at nagpa siya si Kazuya na lumipat sa parehong akademya kung saan nagtapos ang kanyang kapatid upang tulungan ang sangkatauhan sa laban-laban sa Nova. Sa araw ng paglipat, nasa sementeryo ng kanyang kapatid si Kazuya nang dumating si Chiffon, ang pangulo ng konseho ng akademya, sakay ng isang helikopter upang sunduin siya. Sa paglalakbay patungo sa akademya, ipinaliwanag ni Chiffon na tinatanggap lamang ng akademya ang Pandora, na pagkatapos ay nakikipagtulungan sa mga lalaking mandirigma, mga call-limiter, upang epektibong labanan at talunin ang Nova. Di nagtagal, dumating si Kazuya sa akademya at pinayagan si Chiffon na ilibat siya. Habang nasa daan, isang baliw na babae na nagngangalang Janessa ang biglang bumagsak mula sa bubong, at isa pang babaeng nagngangalang Saturday Ayla ang tumalon mula sa bubong para tapusin siya. Nang makita ni Kazuya si Saturday Ayla, napagkamalin niya itong yumaong kapatid at nagmadaling yakapin ito, na siyang dahilan kung bakit silang dalawa ay natamba, at ang mukha ni Kazuya ay naipit sa pagitan ng mga plot armor ni Saturday Ayla dahil mahilig si Kazuya sa gatas. Ang malademonyo na pisikal na pakikipag-ugnayan na ito ang nagpapasimula ng pagyayelo, na nangyayari kapag ang mga mahuhusay na estudyante na kabilang sa kasarian ay in sync. Sinamantala ang pagkakataon, inilunsad ni Janessa ang isang pag-atake kay Saturday Ayla na nagtapos sa kanilang labanan. Mula sa control room ng akademya, nagtaka ang mga matataas na opisyal kung paano nakakapagpayelo ang isang bagong estudyanteng tulad ni Kazuya kay Saturday Ayla. Ngunit hindi nagulat si Principal Margaret dahil alam niya kung sino si Kazuya. Kalaunan, kumalat ang balita sa akademya na natalo na ang makapangyarihang si Saturday Ayla kay Janessa. Lahat ay nabigla dahil si Saturday Ayla ang reyna ng mga hindi nadadaig at hindi pa natatalo kahit kanino, ngunit ngayon, dahil sa pagkatalo na ito, ibinaba siya sa pangalawang ranggo bilang estudyante sa ikalawang taon. Kinabukasan, si Kazuya ay pinagsasabihan ni Chiffon, ang pangulo ng konseho ng mga estudyante, dahil siya ang dahilan ng pagkatalo ni Saturday Ayla. Nalungkot si Kazuya tungkol dito at kinutya ang sarili dahil sa pagiging talunan niya sa pag-aakalang buhay pa ang kanyang kapatid. Nalungkot siya sa kanyang nagawa, kaya hiniling niyang makita si Saturday Ayla dahil gusto niyang humingi ng tawad. Ngunit tutol si Chiffon dito dahil masamang balita si Saturday Ayla. Pinayuhan niya itong lumipat sa ibang akademya kung gusto niyang mapanatili ang kanyang buhay dahil alam na ng lahat na tinatapos ni Saturday Ayla ang sino mang humawak sa kanya. Tungkol sa babae, naglalakad si Saturday Ayla sa likuran nila, kaya pumasok sa airplane mode ang bibig ni Chiffon. Hindi ito pinansin ni Kazuya, kaya hinawakan niya ang kamay ni Saturday Ayla at iginiit na kausapin ito, na nag-iwan sa kanya ng lubos na gulat. Ang pagdikit ay nagudyok sa kanya na maalala ang kanyang pagkabata, ngunit nagulat siya at bumagsak siya sa lupa. Nang makabawi siya at sinubukang umalis, muling hinawakan ni Kazuya ang kanyang kamay at sinubukang humingi ng tawad sa dahilan ng kanyang pagkatalo kamakailan, ngunit ang pisikal na pagdikit ay nagpakibot sa kanyang mga mata at namula ang kanyang mga pisngi. Nang makabawi siya, binalaan niya si Kazuya na layuan siya at pinagbantaan ito gamit ang kanyang sandata upang aipakitang seryoso siya. Bigla na lang dumating si Janessa at pinagtawanan si Saturday Ayla dahil sa pagbunot ng kanyang sandata laban sa isang walang kalaban-laban na estudyante. Ang pagkarinig nito ay nagpatindi ng galit ni Saturday Ayla na parang presyo ng langis, kaya tinitigan niya si Janessa ng isang nakakatakot na mata sa tagiliran bilang babala na tumahimik. Hindi pinansin ni Janessa ang pahiwatig, kaya nagsimula siyang magyabang na siya ang pinakamataas na ranggong estudyante at maaaring magsaya si Saturday Ayla kasama ang isang nakakasuklam na kapareha tulad ni Kazuya,
dahil walang lalaking magiging sapat na talunan para bumuo ng isang koponan kasama niya. Pagkatapos ay hinamon niya si Saturday Ayla sa isang laban, iniisip na ito ay isang paraan upang ipakita sa ibang mga estudyanteng nanunood na siya ay nakahihigit. Nang mapagtanto ni Chiffon na tatanggapin ni Saturday Ayla ang hamon, ipinaalala ni Chiffon sa parehong mga estudyante na ang pakikipaglaban sa labas ng karnabal na pagdiriwang ng akademya ay ilegal, ngunit hindi siya pinansin tulad ng karera sa musika ng ibang artist. Sa sandaling iyon, inilabas ni Janessa ang kanyang mga kadena ng vault upang atakihin si Saturday Ayla, ngunit nabigo siyang tamaan ang kanyang target ng 3 beses ng sunod-sunod. Habang nawawala ang usok, nakita ni Janessa na si Saturday Ayla ay nagsasagawa ng aura farming para makita ng ibang mga estudyante, kaya't siya ay nagalit at walang ingat na sumugod. Habang nananatiling kalmado at relax, ginamit ni Saturday Ayla ang kanyang sandata upang harangan ang lahat ng papasok na kadena, at pinatamaan niya ang uniforme ni Janessa upang magkaroon ng magandang tanawin ang mga lalaki. Nanghihinang bumagsak si Janessa sa lupa dahil sa kontra-atake, ngunit ang pag-iisip na ipahiya siya ni Saturday Ayla sa publiko ang dahilan kung bakit siya bumangon at ginamit ang kanyang buong kapangyarihan. Habang ginagawa niya ito, nagmakaawa si Chiffon na tumigil dahil ang kanyang anyo ay para lamang sa live na labanan laban sa mga alien at hindi sa mga tao, ngunit tumanggi si Janessa na makinig. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang malaking alon ng enerhiya na nagpasabog kay Saturday Ayla ilang talampakan ang layo, ngunit nasalo ni Kazuya si Saturday Ayla bago pa man ito matamba sa lupa. Bagamat kinasusuklaman ni Saturday Ayla ang pisikal na pakikipag-ugnayan kahit kanino, may kung ano sa paghawak ni Kazuya ang nagparamdam sa kanya ng ginhawa. Ang buong pangyayari ay nagpababa sa kanyang depensa, kaya sinamantala ni Janessa ang pagkakataon upang itali siya ng mga kadena. Nangako si Janessa na hihiwain si Saturday Ayla bilang kabayaran sa pagpapahiya sa kanya kanina. Nang matapos siya, sinubukan niyang putulin ang braso ni Saturday Ayla, kaya nagsawa na si Kazuya sa lahat at sinabihan siyang tumigil. Tiningnan siya ni Janessa na parang insekto at sinampal siya sa mukha para mailabas siya. Gayunpaman, nang dumampi ang dugo nito sa mukha ni Saturday Ayla, na-trigger nito ang kanyang kapangyarihan, kaya't pinaandar niya ito at kumawala mula sa mga kadena ni Janessa. Sumabog ang enerhiya mula rito kaya bumagsak si Janessa sa lupa, at natakot siya nang makita kung gaano kalakas si Saturday Ayla. Habang nakataya ang kanyang ego, sinubukan niyang mabilis na habulin si Saturday Ayla para manalo sa kanilang laban, ngunit natanto siya ni Saturday Ayla at gumanti ng isang malakas na atake. Lahat ng mga estudyanteng nanunood ay nagulat ng husto dahil isang atake lang ang kailangan para matamba si Janessa sa kanyang napakalakas na anyo. Gayunpaman, itinuloy ni Saturday Ayla ang trabaho, ngunit doon dumating ang mga instruktor ng akademya, sina Yumi at Elias, at sinabihan siyang umatras. Nang makitang ligtas si Kazuya, pinatigil ni Saturday Ayla ang kanyang kapangyarihan at naaresto dahil sa paglabag sa mga patakaran ng akademya kasama si Janessa. Maya-maya, nakatanggap si Kazuya ng isang handbook ng estudyante mula kay Principal Margaret, na nagsasabi sa kanya tungkol sa pangangailangang bumuo ng isang pakikipagtulungan sa sinumang babaeng estudyante sa 2nd taon. Pinayuhan niya itong maging mabuting kapareha sa sinumang piliin niya at pagkatapos ay itinalaga siya sa isang silid sa dormitoryo ng lalaki. Pagdating doon, sinalubong si Kazuya ng kanyang blonde na kapitbahay na nagngangalang Arthur, na isa ring first-year student. Matapos magpakilala si Arthur, tinanong siya ni Kazuya tungkol kay Saturday Ayla, kaya binalaan niya si Kazuya na huwag makipag-ugnayan kay Saturday Ayla. Naniniwala siyang walang tiwala si Saturday Ayla sa mga lalaking kapareha, at ang pakikipagkasundo sa isang taong tulad niya ay parang pagpapakasawi. Pagkatapos ay sinimulan niyang ipagmalaki ang kanyang babaeng kapareha, sinasabing malakas at maganda ito, ngunit nang ibunyag niya na ang kanyang kapareha ay si Janessa, na wala nang masabi si Kazuya. Kalaunan, nakahiga si Kazuya sa kama at nagtataka kung bakit niya inakala na si Saturday Ayla ang kanyang yumaong kapatid. Samantala, si Saturday Ayla ay nasa banyo at iniisip si Kazuya na hinahawakan siya. Bandang hating gabi, si May Abby, isang third-year student, ay minamasahe mula sa kanyang mga lalaking kapareha nang makatanggap siya ng impormasyon tungkol kay Kazuya. Nang tingnan niya ito, naging interesado siya rito at inaabangan ang pagsali nito sa kanyang grupo.
Kinabukasan, si Kazuya ay nakatalaga sa kanyang bagong klase, ngunit karamihan ay mga babae, at ang ilan sa kanila ay nauuhaw na sa kanya. Samantala, si Arthur ay nasa infirmary at inaalagaan si Janessa dahil nasaktan ito mula sa nakaraang laban. Dahil hindi alam ni Arthur ang tungkol sa kamakailang laban nito kay Saturday Ayla, tinanong niya kung bakit ito na-hospital gayong kakapanalo lang nito sa paligsahan ng akademya, ngunit sumigaw si Janessa na wala siyang pakialam doon. Habang nanananghalian, sinalubong siya ng bagong kaklase ni Kazuya na nagngangalang Hiragi at inilibot sa cafeteria. Nagustuhan ni Kazuya ang lugar dahil hindi niya inaasahan na ganito kataas ang pamantayan ng pagkain sa akademyang ito, kaya ipinaliwanag ni Hiragi na isa ito sa mga benepisyo ng pagiging nasa isang gifted school. Habang magkasama silang nanananghalian, tinanong ni Hiragi si Kazuya kung bakit niya ipinagtanggol si Saturday Ayla kahapon, kaya sinabi niyang dahil ito sa kanya ang dahilan ng pagkatalo ni Saturday Ayla sa torneo. Sakto, dumating si Arthur, kaya bumulong si Hiragi kay Kazuya na huwag siyang magsabi ng kahit ano tungkol sa dahilan ng pagkatalo ni Saturday Ayla kay Janessa sa torneo. Pinayuhan din niya si Kazuya na huwag makipag-ugnayan kay Saturday Ayla dahil may mga chismis na nagsasabing baliw ito, ngunit hindi ito nagpapaniwala kay Kazuya. Sakto, dumating si Saturday Ayla sa cafeteria para mananghalian, at ang kanyang aura ay nagpakilabot sa lahat ng mga estudyante. Si Kazuya ang exception dahil siya lang ang may gumaganang tapang, at nagulat ang lahat nang hawakan niya ang kamay ni Saturday Ayla. Nabitawan ni Saturday Ayla ang pagkain niya dahil nahihiya siya, ngunit habang naglalakad siya palayo, kinuha ni Kazuya ang kanyang tanghalian at hinabol siya. Nang matagpuan niya ito sa rooftop, ibinalik niya ang tanghalian nito at pagkatapos ay humingi ng tawad sa pagsabotahe sa kanyang away kay Janessa at sa paglabag din sa mga patakaran ng akademya para iligtas siya. Nang marinig ito, sinabi ni Saturday Ayla na iniligtas lamang niya ito dahil sinubukan siyang iligtas nito, kaya ngumiti si Kazuya at pinuri siya sa pagiging mabait. Pagkatapos ay nagmakaawa siya rito na maging kaparehan niya, ngunit ikinagulat ito ni Saturday Ayla. Bago pa siya makapag-react, dumating si May Abby at kinutya si Saturday Ayla dahil sa pagsasagawa ng binyag sa isang lugar na tulad nito. Sa ngayon, sina Hiragi at Arthur ay nakikinig sa nangyayari, at sinabi ni Hiragi kay Arthur na mahilig si May Abby na binyagan ang mga gwapong lalaki para sumali sa kanyang grupo. Pagbaba, tumayo si Saturday Ayla at nagpas siyang umalis, kaya sinubukan siyang sundan ni Kazuya, ngunit pinigilan siya ni May Abby. Ipinahayag niya ang kanyang intensyon na binyagan siya upang gawin itong isa sa kanyang mga lalaking kapareha, ngunit sinabi ni Kazuya na hindi siya interesado. Nasaktan ang ego ni May Abby sa paggawa nito, kaya sinabihan niya ang kanyang mga kasama na pigilan ito sa pag-alis. Dahil dito, hinugot ni Saturday Ayla ang kanyang espada kay May Abby, nangakong ipapakita ang kanyang kapangyarihan kung maglalagay siya ng kahit isang daliri kay Kazuya. Nang marinig ito, nagulat sina Hiragi at Arthur dahil parang pagpapakasawi para sa isang estudyante sa ikalawang taon na makalaban ang isang estudyante sa ikatlong taon. Bago pa man nila mamalayan, sinunggaban ni May Abby si Saturday Ayla, inihampas ito sa sahig, at pagkatapos ay nagpatawag ng mga lumulutang na dagger para lumaban. Habang nakakabawi si Saturday Ayla, nagawa niyang harangan ang lahat ng atake ni May Abby, kaya pinataas ni May Abby ang kapangyarihan niya sa pamamagitan ng pag-activate ng asil skill na nagpapabilis sa kanya. Nang malapit nang makakuha ng malinis na tira si May Abby, ginamit ni Saturday Ayla ang kanyang asil skill at umiwas. Pagkatapos ng isang maikling banggaan sa himpapawid, pinuri ni May Abby si Saturday Ayla sa paggamit ng isang skill na tanging sa mga estudyante sa ikatlong taon lamang, ngunit sinubukan siyang tapusin gamit ang isang mapaminsalang speed attack. Laking gulat niya, gumanti si Saturday Ayla na parang wala lang at tinamaan ng malinis na hiwa sa mukha ni May Abby. Nang makita ang dugong dumadaloy sa kanyang mukha, parang biglang bumagsak ang mental health ni May Abby, kaya inutusan niya ang kanyang tatlong lalaking partner na i-freeze sina Saturday Ayla at Kazuya, na pumihil sa kanila sa paggalaw. Nagulat ang lahat sa pamamagitan ng pagtalon ni Saturday Ayla palabas ng nagyayelong lugar, ngunit nang subukang iligtas si Kazuya, inatake siya ni May Abby ng maraming punyal, na naging dahilan ng kanyang pagkatumba. Sinamantala ni May Abby ang pagkakataon, sinuntok niya si Saturday Ayla hanggang sa magdugo ito at pinilit pa siyang humingi ng tawad sa pagsuway sa kanya.
Pumayag si Saturday Ayla sa kondisyon na hindi maapektuhan si Kazuya, ngunit binigyan siya ni May Abby ng gitnang daliri at hiniwa ang plot cover ni Saturday Ayla. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga kasama na harapin si Kazuya habang pinipiga niya ang asset ni Saturday Ayla. Dahil dito, gumawa si Saturday Ayla ng mga tunog na parang kultural, ngunit nagustuhan ito ni May Abby at gusto niyang magmukha siyang talunan. Inilantad niya ang malasutlang kasuotan ni Saturday Ayla at hinayaan ang mga lalaki na makita ang kanyang mga plot armor, ngunit samobra ito nang hayaan niya ang mga lalaki na kumuha ng mga litrato ni Saturday Ayla para ikalat sa buong paaralan. Nang sandaling iyon, nagsawa si Kazuya sa kahihiyan at nakakagulat na nag-activate ng isang nagyayelong harang na sumasalungat sa mga kasama ni May Abby. Pagkatapos ay naglagay siya ng isang nagyayelong harang sa paligid ni May Abby, na ikinagulat niya dahil hindi posible na mag-apply ng nagyayelong harang nang hindi nakikipagkasundo sa isang babaeng kapareha. Gayunpaman, hindi niya alam na nakabawi na si Saturday Ayla at handa na siyang pahirapan siya. Maya-maya, nakatanggap si Chiffon ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa rooftop, kaya tumakbo siya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Pagdating niya roon, nakita niya na ilang pulgada na lang at gagawing bangkay ni Saturday Ayla si May Abby at wala nang malay ang mga kasama nito. Bagamat humingi ng tawad si May Abby kay Saturday Ayla at nagmakaawa para sa kanyang buhay, sabik pa rin si Saturday Ayla na tapusin siya. Kahit na inutusan siya ni Chiffon na ihulog ang kanyang sandata, tumanggi siya, hanggang sa personal na dumating si Naomi at Elias para pigilan siya. Habang sinusubukan nilang gumamit ng puwersa, naglagay si Kazuya ng isang nagyayelong harang sa paligid nila at pagkatapos ay sinubukang hikayatin si Saturday Ayla na hikayatin. Habang inaalala niya ang mga magagandang salita ng kanyang yumaong kapatid na si Kazuha, sinabi niya kay Saturday Ayla na hindi nito dapat gamitin ang kanyang mga kapangyarihan laban sa kanyang mga kasama, kundi upang ipagtanggol ang sangkatauhan laban sa banta ng Nova. Nang marinig ito, pinahina ni Saturday Ayla ang kanyang kapangyarihan at hinayaan si May Abby, ngunit ang isang estudyante sa 3 taon na nakamasid mula sa malayo ay hindi natuwa sa nangyari. Kalaunan, nagsagawa si Naomi at Elias ng background check kay Kazuya at napagtanto na siya ay kamag-anak ng yumaong si Kazuha. Ang nagpapatangi sa kanya ay ang kanyang kapatid, habang nabubuhay, ay maaaring magpapisa ng 24 na alien nova na tinatawag na stigmatada, na siyang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, mayroon ng parehong kakayahan si Kazuya, at pinapayagan siyang mag-trigger ng pagyayelo ng walang kasamang babae. Ang pagtuklas na ito ay isang nakakagulat kay Elias, na nagtanong kung alam ni Kazuya kung ano ang kaya niya, ngunit sinabi sa kanya ni Yomi na sigurado siyang hindi niya alam ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Paglubog ng araw, mahigpit na pinayuhan ni Chiffon si Kazuya na huwag makipag-ugnayan kay Saturday Ayla dahil ang kanyang kamakailang kalaban ay isang estudyante sa 3 taon, at ngayon ay target na siya dahil hindi hahayaan ng mga estudyante sa 3 taon na hayaan ang pagkatalo ni May Abby. Sa ibang lugar, si Ingrid, isang nangungunang estudyante sa 3 taon, ay tinapos ang isang high-level target na Nova sa isang simulation battle training. Paglabas niya ng arena, hinarap siya ng kanyang kasamahan na si Atia, na nagsabi sa kanya na harapin si Saturday Ayla. Ilang taon na ang nakalilipas, napilitan si Ingrid na panuurin ang kanyang matalik na kaibigan na si Marin na nasasawi sa kanyang mga bisig matapos ang isang pag-atake ng Nova Alien, at kahit sa kasalukuyan, paulit-ulit niyang binabalikan ang malungkot na alaalang ito sa kanyang isipan. Pagkalipas ng halos 1 linggo, pinalaya ni Yomi si Saturday Ayla mula sa bilangguan ng akademya dahil tapos na siyang magsilbi sa kanyang sentensya. Habang papunta sa kanyang dorm, hinarap si Saturday Ayla ni Ingrid, na hinamon siya sa isang schedule ng labanan para bukas at pinayuhan siyang kumuha ng lalaking kapareha bago iyon. Si Saturday Ayla ay pumayag sa laban at naglakad palayo, ngunit hindi niya alam na narinig ni Hiragi ang usapan. Pagkatapos noon, sumulpot si Hiragi sa kwarto ni Kazuya at nagkwento. Dahil dito, napagtanto ni Arthur na ang laban bukas ay magiging pagpapakasawi para kay Saturday Ayla dahil si Ingrid ay nasa 7 ranggo sa 3 taon at wala siyang tsansa. Hinala ni Hiragi na baka lumapit si Saturday Ayla at nagmakaawa kay Kazuya na maging partner niya, kaya pinayuhan niya si Kazuya na huwag itong tanggapin. Sa halip na makinig, lumabas si Kazuya ng kwarto at hinanap si Saturday Ayla. Gayunpaman,
Nasa shower si Saturday Ayla, iniisip ang mga pagkakataong hinawakan siya ni Kazoya. Di nagtagal, nakarating si Kazoya sa kanyang kwarto at pumasok pagkatapos kumatok. Nang mapansin niyang wala si Saturday Ayla, natukso siyang basahin ang diary nito ngunit huminto sa huling minuto. Doon pumasok si Saturday Ayla sa kwarto at inakala na hinahanap niya ang diary nito, kaya tumalon siya sa kanyang kama para agawin ito. Dahil dito, natambo siya sa ibabaw ni Kazoya, na humantong sa paglantad ng kanyang mga asset. Nakita ito ni Kazoya at naisip niya na ito ang ipinaglalaban ng mga lalaki, kaya napagpasyahan niyang patuloy siyang pupunta sa silid na ito para palawakin ang sakop nito. Tinanong niya si Kazoya kung ano ang ginagawa nito sa kwarto niya, kaya tinanong ng lalaki kung nakapagdesisyon na ba ito na gawin itong partner niya. Sumagot si Saturday Ayla na hindi niya kailangan ng kahit sino, ngunit ikinainis ito ni Kazoya dahil mayroon siyang naka-schedule na seryosong laban bukas. Iginiit niya na kailangan niya ng makakapareha, ngunit sumagot siya na hindi niya kailangan ng isang katulad niya at sinabihan siyang umalis. Kinagabihan, palihim na pumasok si Saturday Ayla sa kwarto ng dorm ni Ingrid para sorpresahin siya, ngunit napagtanto ni Ingrid na naroon siya. Nang tanungin ni Ingrid kung bakit niya sinusubukang gumawa ng isang bagay na kalokohan, sinabi ni Saturday Ayla sa kanya na mas mabuting atakihin siya kapag malayo siya sa kanyang partner. Ngumisi si Ingrid pagkatapos marinig ito at inihampas ang ulo ni Saturday Ayla sa pader, sinasabing hindi siya mahina kung wala ang kanyang partner. Nagawa ni Saturday Ayla na makawala sa kanyang pagkakahawak. Ngunit nang opisyal na silang magsimulang mag-away, napagtanto niya agad na wala siyang laban kay Ingrid. Ang kanilang biglaang laban ay nakakuha ng atensyon mula sa mga estudyanteng gising pa. Ngunit tanging si Kazoya lamang ang naghihinala na maaaring may nagaganap na laban. Pagbalik sa labas, nagsimulang magsisi si Saturday Ayla kung bakit niya tinanggap ang hamon ni Ingrid nang siya ay madaig at masuntok sa lupa. Nang makabawi si Saturday Ayla, ginamit niya ang kanyang asil skill para magpatama ng maraming speed attack kay Ingrid, ngunit nakita ni Ingrid ang kanyang paparating na atake at hinaranggan ito na parang wala lang. Pagkatapos ay inactivate niya ang Tempest Turn skill na nagbibigay daan sa kanya na lumikha ng maraming clone ng kanyang sarili. Nang umatake siya, nahihirapan si Saturday Ayla na harangan ito, kaya siya ay nadaig muli at itinapon sa sahig. Sa sandaling iyon, dumating si Leo, ang partner ni Ingrid, upang sumama kay Ingrid dahil narinig niyang nasa isang away ito. Dahil mas marami sila kay Saturday Ayla, ipinaalala ni Ingrid sa kanya na kailangan niya ng partner para sa laban na ito at nag-alok pa ng isang huling pagkakataon para makakuha siya ng isa. Dahil hindi gustong maging partner ni Saturday Ayla ang mga lalaki, nagboluntaryo si Kazoya para sa papel, na nag-iwan kay Ingrid na gulat na gulat. Bago ipagpatuloy ang laban, nilinaw ni Ingrid kay Kazoya na sa pamamagitan ng pagpanig kay Saturday Ayla, nilalabanan niya ang awtoridad ng akademya. Ngunit sinabi ni Kazoya na wala siyang pakialam doon, at ang tanging inaalala niya ay ang siguraduhing hindi mapapahirapan si Saturday Ayla. Nagulat si Saturday Ayla nang marinig ito at nagtataka kung bakit patuloy na lumalapit ang lalaking ito sa kanya. Kaya, sinabi na lang ni Kazoya na gusto niyang tumulong. Hiniling niya na magpabinyag para maging opisyal na partner ni Saturday Ayla, ngunit tumanggi si Saturday Ayla dahil ang ritual ng binyag ay may kasamang sesyon, at nahihiya siyang gawin ito. Nagtatakang nagtanong si Kazoya upang kumpirmahin kung ang ritual ng binyag ay ganoon kasama, ngunit sinabi ni Ingrid na hindi naman at nilayon lamang nito na panatilihing magkatugma ang isip at pandama ng magkapareha. Agad na nagpagana si Leo ng isang nagyayelong kalasag sa paligid ni Saturday Ayla, na nagbigay kay Ingrid ng pagkakataong umatake. Nang malapit na siyang magpatama ng isang nakakasawi na atake, sinalungat ni Kazoya ang nagyayelong larangan, kaya nagpa siya si Ingrid na habulin siya. Inatake siya agad ni Saturday Ayla, kaya nagalit siya at tinanong si Saturday Ayla kung bakit determinado itong guluhin ang kaayusan ng akademya. Bilang tugon, tinanong ni Kazoya kung bakit siya nakatutok sa pagpapanatili ng disiplina, ngunit sinabihan niya itong bitawan ito. Sa galit, inatake niya si Saturday Ayla at sinimulang labanan ito na parang nag-aaway na sila simula pa noong ipinanganak. Sa kabilang banda, dumating si Janessa at sinabi kay Kazoya ang katotohanan tungkol kay Ingrid.
Sinabi niya na naniniwala si Ingrid na dapat niyang panatilihin ang disiplina sa akademya dahil sa insidenteng nangyari kay Marion, ang kanyang yumaong matalik na kaibigan, mga 1 taon na ang nakalilipas. Noon, isang paligsahan sa ranggo ang ginanap sa akademya upang bumuo ng karanasan para sa mga unang mag-aaral. Habang nangyayari ito, nagpakita ang isang nova na may ranggong S-rank at tinalo ang maraming estudyante, na naging dahilan upang masira ang pormasayon ng mga nakaligtas. Si Meren ang tumayo upang pigilan ang nova ng sapat na katagalan para dumating ang mga reinforcement. Ngunit nang dumating si Ingrid, huli na ang lahat. Maya-maya, isinalaysay ni Janessa ang kwentong ito at idinagdag na iniisip ni Ingrid na hindi sana nasawi si Marin kung hindi sinira ng mga estudyante ang pormasayon, na nagpapaliwanag kung bakit siya determinado sa disiplina. Dahil dito, muling sumali si Kazuya sa labanan at ginamit ang kanyang kakayahang mag-freeze upang pigilan ang mga galaw ni Ingrid. Pagkatapos ay ginamit ni Saturday Ayla ang pagkakataon upang atakihin si Leo. Ngunit habang hinahabol niya si Ingrid, ibinuka ng babae ang kanyang buong kapangyarihan, na nagbigay daan sa kanya upang gumalaw kahit sa loob ng nagyayelong larangan ni Kazuya. Habang sumusulong siya upang atakihin si Saturday Ayla, pinatindi ni Kazuya ang kanyang nagyayelong larangan, na naging dahilan upang siya ay matamba sa lupa. Habang nahihirapan siyang tumayo, sinabi sa kanya ni Kazuya na hindi nasawi si Meren ng walang kabuluhan. At pinatunayan ito ni Janessa sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na sinusubukan lamang ni Meren na iligtas ang mga first-year student mula sa Nova dahil wala silang mga lalaking kapareha. Nang marinig ito, naalala ni Ingrid ang kanyang mga huling sandali kasama si Meren at napagtanto na nag-aalala pa rin si Meren tungkol sa mga first year, kahit nasa punto ng kasawian. Napagtanto niya na ang lahat ng galit na kanyang itinatago sa loob ng 1 taon ay walang saysay, at nagsimula siyang umiyak. Bago umalis, huminto si Saturday Ayla upang pasalamatan si Janessa sa pakikipag-usap kay Ingrid, ngunit sinabi ni Janessa na hindi niya ginawa iyon para sa kanya. Pagkatapos noon, nagpasalamat si Kazuya kay Saturday Ayla sa pagliligtas ng kanyang buhay at sinabing ito na ang pangalawang beses. Ngunit namula ang mga pisngi ni Saturday Ayla nang marinig ito. Kinabukasan, isang babaeng may talento na nagngangalang Rana ang ipinatawag ng mga high priest ng kanilang nayon at napili bilang nakatakdang lumabas sa mundo. Samantala, sa akademya, si Yomi ay nagbibigay ng lektura tungkol sa mga nova at sa kanilang pinagmulan. Ipinaliwanag niya na ang mga nova ay maaaring mag-trigger ng isang nagyayelong larangan, at ang papel ng isang lalaking kapareha sa labanan ay kumilos na parang isang limiter at in-neutralize ang nagyayelong lugar ng nova, at lumikha ng isang larangan para sa kanilang mga babaeng kapareha upang malayang makagalaw. Nang marinig ito, tinitigan ni Hiragi si Kazuya, iniisip kung paano niya ma-trigger ang isang nagyayelong larangan ng hindi nabibinyagan. Pagkatapos ng mga klase, tinanong niya ito kung paano niya ito nagawa kahapon, ngunit wala siyang ideya. Sinabi niya na gusto lang niyang protektahan si Saturday Ayla at hindi niya alam kung paano niya na-trigger ang pagyayelo. Pagkatapos ay tinanong ni Hiragi kung nagpasalamat si Saturday Ayla sa pagliligtas ng kanyang buhay, at nang banggitin ni Kazuya na hindi ginawa ni Saturday Ayla, naging issue ito kay Hiragi. Ipinaliwanag din ni Arthur na walang magandang maidudulot si Saturday Ayla, ngunit doon dumating si Saturday Ayla para kausapin si Kazuya. Bagamat narinig niya ang lahat ng sinabi, nanatili siyang kalmado at magalang na hiniling na makausap si Kazuya. Pagdating sa rooftop, lumambot ang kanyang loob at sinabi kay Kazuya na komportable siyang hayaan siyang hawakan siya nito. Sumagot si Kazuya na may nararamdaman din ito para sa kanya, ngunit hindi niya alam kung paano ito ilalarawan. Nang mapagtanto na kayang-kaya ni Kazuya na magpalamig ng hindi nakikipagkontrata kahit kanino, pumayag siyang maging kapareha ito. Sinabi niyang ayaw niya itong binyagan dahil nahihiya siya, kaya sinabi ni Kazuya na ayos lang sa kanya. Samantala, dumating si Rana sa akademya dahil gusto niyang mag-enroll at hanapin ang taong para sa kanya. Habang nagbabakasyon, habang kumakain ng tanghalian sina Saturday Ayla at Kazuya, naglakas loob si Saturday Ayla na imbitahan si Kazuya sa kanyang dorm ngayong gabi. Bagamat ikinagulat ni Kazuya ang kahilingan, tinanggap niya ito at inaabangan ang plano nito para sa kanya. Paglubog ng araw, naglalakad pabalik si Kazuya mula sa silid-aralan nang makasalubong niya si Rana sa loob ng campus.
Nakita siya ni Kazuya at nagtaka kung sino ito dahil pamilyar ang mga damit nito. Samantala, nakita siya ni Rana at tumalon upang i-suffocate ito gamit ang kanyang mga asset dahil sa wakas ay nakahanap na siya ng makakausap. Mula roon, itinuro ni Kazuya sa kanya ang daan patungo sa opisina ng punong guro at napagtanto niyang isa siyang bagong estudyante. Sa pintuan ng opisina, nagpasalamat si Rana sa tulong at sinabing nagpapasalamat siya kay Diyos sa Kungglan sa pagpayag na makilala niya ang isang taong katulad niya. Habang iniisip ni Kazuya kung sino si Kungglan, naalala niya na malapit na ang oras para makita niya si Saturday Ayla. Kaya, lumabas siya upang maghanda para sa pagkikita. Sa daan, sinabi niya kina Hiragi at Arthur na siya na ngayon ang partner ni Saturday Ayla. Ang buong pangyayari ay nakagulat kay Hiragi dahil hindi pangkaraniwan ang magkaroon ng partner ng hindi nabibinyagan, dahil humahantong ito sa isang malabong relasyon kung saan ang magkabilang panig ay hindi magkasundo. Dito, sumagot si Kazuya na inimbitahan na siya ni Saturday Ayla sa kanyang silid upang magpalipas ng gabi, na nag-iwan kay Hiragi na gulat na gulat. Sinabi sa kanya ng babae na kapag nagkikita ang mga partner sa gabi, nagsasaya sila at maaaring maging tensyonado ang mga bagay-bagay. Kinumpirma ito ni Arthur dahil ginugol niya ang gabi kasama si Janesse dati, bagamat sinabi niya na lasing siya noong panahong iyon at hindi niya matandaan kung ano ang nangyari. Pagdating sa female dorm, nakasalubong ni Kazuya ang tatlong babae na nagtanong kung siya nga ba ang partner ni Saturday Ayla. Nang yumo si Kazuya, nagsama-sama ang mga babae para pahirapan siya. Kaya, sumugod si Hiragi at sinubukan silang pigilan. Tumanggi ang kanilang pinuno, si Audrey, kaya napagtanto ni Hiragi na sila ang natalo kay Saturday Ayla sa huling paligsahan. Pinagsama-sama niya ang mga bagay-bagay at sinubukang balaan si Kazuya na isa siyang target, ngunit inatake siya ni Teresa, isa sa mga babae mula sa likuran. Inaangkin ni Teresa na pinahihirapan niya si Hiragi dahil sa kawalang galang sa kanyang mga senior. Ngunit alam ni Kazuya na dahilan lamang iyon para atakihin siya. Napagtanto ito, nagalit si Hiragi at ginamit ang kanyang kapangyarihan para labanan ang mga ito. Ngunit sa kabila ng kanyang galit, nabigo siyang tumama kahit isang atake. Nainas si Teresa sa kanya at gumanti gamit ang isang nakakasawi na atake na agad siyang natamba. Nang mapagtanto na maaaring lumala pa ito, umalis si Arthur para tumawag ng isang instructor, ngunit pinigilan siya ni Ira, isa pang babae, at pinahirapan siya. Samantala, natapos si Rana sa opisina ng punong guro at naglalakad pababa sa dormitoryo ng babae. Doon, nakatali si Arthur at sumisigaw para sa kanyang buhay dahil ginagamit ni Ira ang kanyang mga paa para makita kung gaano kalakas ang kanyang mga bola-bola. Nasasaktan din si Hiragi, at ang kanilang pinagsamang sigawan ay ikinainis ni Kazuya hanggang sa tuluyan siyang nawalan ng pasensya. Binalaan niya si Audrey na utusan ang kanyang mga kasama na babae na tumigil. Ngunit nang tumanggi ito, naglabas si Kazuya ng isang nagyayelong larangan na pumipigil sa lahat ng mga babae na gumalaw. Sa ngayon, nakarating na si Rana sa dormitoryo, at nagsimulang manginig ang kanyang Nova Senses dahil ginagamit ni Kazuya ang kanyang mga kapangyarihan. Gayunpaman, nahihirapan si Kazuya na mapanatili ang kanyang nagyayelong larangan, kaya nawalan siya ng malay dahil sa energy drain. Dahil sa kanyang kawalan ng malay, nakabawi si Audrey at ang kanyang mga kasama na babae sa kanilang paggalaw. Ngunit natakot sila kay Kazuya dahil hindi mapipigilan si Saturday Ayla kung tatapusin niya ang kanyang kontrata sa kanya. Bilang resulta, napagpasyahan nilang tapusin si Kazuya. Ngunit bago pa man mangyari iyon, dumating si Rana at pinigilan si Audrey gamit ang isang kamay. Sinabihan ni Rana si Audrey na umatras dahil sinabi sa kanya ni Goddess kulang na kanya na si Kazuya, pero iniisip ni Audrey na nababaliw siya. Sinubukan ni na Teresa at Ira na gumawa ng mabilis na aksyon kay Rana, pero gumalaw si Rana na parang airbender, iniiwasan ang lahat ng kanilang mga atake isa-isa hanggang sa ibagsak niya sila sa lupa. Nang makabawi si Ira, umatras siya dahil hindi sulit ang pakikipaglaban kay Rana. Samantala, pinanood ni Atiya kung paano nangyayari ang lahat at nakita niyang interesante si Rana. Maya-maya, nasa kwarto si Saturday Ayla at nahihirapang pumili ng isusuot niya para makasama si Kazuya buong gabi nang kumatok si Arthur sa pinto nito at sinabi sa kanya ang nangyari. Nang gabing iyon, tumakbo siya papunta sa infirmary at nakita si Rana na nakaupo roon. Kaya,
sinabi sa kanya ni Arthur na tinulungan ni Rana si Kazuya na iligtas. Nang tanungin niya ang tungkol kay Kazuya, tiniyak sa kanya ni Rana na maayos ito at makikita nila ito sa lalong madaling panahon. Matapos niyang ipakilala ang sarili bilang isang bagong estudyante, binasa ni Arthur ang silid at kinaladkad siya palayo para pigilan siyang maghintay at makita si Kazuya. Habang wala sila, dumating ang mga doktor at sinabi kay Saturday Ayla na palaging inilalagay ni Kazuya ang kanyang sarili sa ilalim ng stress. Tiniyak nila sa kanya na mabubuhay siya dahil pagod lang siya at siguradong gagaling din siya sa lalong madaling panahon. Gumaan ang loob ni Saturday Ayla matapos marinig ito at nagmadaling tingnan kung kumusta na si Kazuya. Samantala, ikinukwento ni Rana kina Arthur at Hiragi kung bakit siya nandito sa akademya na ito. Ipinaliwanag niya na ipinadala siya ng kanyang mga tao upang hanapin ang kanyang nakatadhana at ipinakita pa ang kanyang 6 na implanted stigmata. Nabigla si Arthur nang makita ito ngunit napagtanto niya na ito ang dahilan kung bakit siya napakalakas. Naiintindihan din niya na ipinadala siya ng mga tao ni Rana dito dahil maraming mahuhusay na lalaki ang akademya na maaari niyang ipares. Gayunpaman, sinabi ni Rana na nahanap na niya ang kanyang partner, at si Kazuya iyon. Nang marinig ito, sinabihan siya ni Arthur na pumili ng iba dahil si Kazuya ay may partner na at ang kanyang partner ay si Saturday Ayla. Samantala, pinag-uusapan ni Atiya at ng ilang iba pang mga third-year girls sina Kazuya at Rana, nakara-rating lang sa akademya. Kinabukasan, nagising si Kazuya at nakitang nakahiga si Saturday Ayla sa tabi niya at laking gulat niya na kasama niya ito buong gabi. Nang tangkain ni Saturday Ayla na umalis, humingi ng tawad si Kazuya dahil hindi siya nakapunta sa kwarto niya kagabi, ngunit binaliwala ito ni Saturday Ayla dahil magkasama lang sila isang gabi. Kinabukasan ng umaga, na-assign si Rana sa isang klase kasama ang mga estudyante ng second year, kaya nagpa siya siyang umupo sa tabi ni Saturday Ayla. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili kay Saturday Ayla at nilinaw na gusto niya si Kazuya dahil ito ang napili niya. Nainis si Saturday Ayla nang marinig ito, ngunit pinigilan niya ang kanyang nararamdaman upang maiwasan ang paggawa ng isang bagay na kalokohan. Sa panahon ng palakasan, mag-isang nakaupo si Saturday Ayla, iniisip kung ano ang ibig sabihin ni Rana nang sabihin niyang si Kazuya ang napili niya. Sa harap niya ay si Rana at isang grupo ng mga babae sa second year na nakapila para sa isang practice match. Inihanda ng instructor si Rana laban kay Genese para sa isang sparring match, at inakala ni Genese na magiging madali ito. Nang magsimula ang laban, tinawag niya ang kanyang mga kadena at ginamit ang mga ito upang magpatama ng maraming atake kay Rana. Ngunit madaling hinarang ni Rana, na ikinagulat nina Saturday Ayla at Genese. Kasunod nito, sumugod si Rana kay Genese at nagpatama ng isang sipa sa kanyang katawan na tumambad sa kanyang flatboard. Nang malapit ng itama ni Rana ang susunod na tama, inakala ni Genese na isa siyang malapitang mandirigma at hinulaan ang kanyang gagawin. Matapos harangan ang atake, ginawa niya ang lahat para tapusin si Rana gamit ang isang matinding atake. Nang mawala ang usok, nagulat siya nang makitang wala nang nakakasawi na sugat si Rana. Ngunit bago pa siya muling makatama, nasa harap na niya si Rana na may nakakasawi na atake. Mabuti na lang at tinapos ng instructor ang sparring match dahil naubos na nila ang kanilang oras. Kaya, nagsimulang magkumpulan ang lahat sa paligid ni Rana dahil kaya niyang makasabay sa nangungunang estudyante sa ikalawang taon. Mula sa malayo, napagtanto ng dalawang estudyante sa ikatlong taon, sina Creo at Arnett, na malakas si Rana. Kaya, sumama sila kay Atiya upang gumawa ng isang maruming plano. Nang hapong iyon, nang sumama sina Kazuya kina Arthur at Hiragi para sa tanghalian, natuwa silang dalawa na gumaling na siya muli. Binalaan nila siya laban sa pakikipagtulungan kay Saturday Ayla dahil siya ang dahilan kung bakit siya inatake ng mga tauhan ni Audrey. Itinuro rin ni Arthur na nasugatan ni Saturday Ayla ang isang lalaki sa kanyang dating paaralan ng lampas na sa punto ng paggaling at napilitang lumipat sa akademyang ito. Habang kinumpirma ni Hiragi ang kwentong ito, naghinala si Kazuya at nagtanong kung ano ang nangyari noon. Ayon kay Arthur, si Saturday Ayla ay nasa silangang sangay ng akademyang ito kung saan nag-aaral ang isang lalaking nagngangalang Brandon. Sikat siya dahil ang kanyang mga kakayahan bilang isang lalaking kapareha ay pambihira. Dagdag pa rito, mayroon siyang hitsura, at madalas na pumipila ang mga babae para tawagin siyang daddy sa gabi.
Gayunpaman, naging kapareha siya ni Saturday Ayla at nauwi sa pagkasugat hanggang sa puntong hindi na niya kayang gumana bilang isang mahusay na kapareha. Matapos marinig ang kwentong ito, dumating si Rana sa mesa at sinugod si Kazoya dahil natuwa siya na gumaling na siya. Sa pagbabasa ng silid, parehong nagdahilan sina Arthur at Hiragi para umalis upang makapagsaya si Rana kasama si Kazoya. Habang wala sila, nagmakaawa si Rana kay Kazoya na itigil na ang pagtawag sa kanya bilang senior, kahit na mas mataas ito ng isang klase sa kanya. Noong una, tumanggi si Kazoya, ngunit nang idiin ni Rana ang kanyang mga asset sa kanya, kalaunan ay pumayag ito. Sakto, dumating si Saturday Ayla at nakita si Rana sa isang kawili-wiling posisyon kasama si Kazoya. Bagamat kakaiba para sa kanya na tinatawag na ni Kazoya si Rana sa pangalan, umakto siyang parang wala siyang pakialam at hiniling na makausap si Kazoya ng pribado. Nang paalis si Kazoya, dumating si Atiya at hiniling na kumain kasama si Rana. Pagkatapos ay binanggit niya si Kazoya at sinubukang ilabas ang isang salaysay na nagdurusa ito sa mga kamay ni Saturday Ayla. Samantala, si Saturday Ayla ay nasa rooftop, nagmamakaawa kay Kazoya na itigil na ang pagtawag sa kanya na parang isang senior student. Nagmakaawa siya rito na tawagin siya sa unang pangalan nito dahil nagseselos ito kay Rana, ngunit hindi ito komportable kay Kazoya. Paglubog ng araw, nagpahinga si Kazoya sa kanyang dorm room upang magpahinga habang tinatapos ni Rana ang kanyang pakikipag-usap kay Atiya. Bago iyon, sinabi sa kanya ni Atiya na interesado lamang si Saturday Ayla kay Kazoya dahil kaya nitong mag-trigger ng nagyayelong field nang hindi nakikipagkasundo kahit kanino, at sigurado siyang inaaliw lamang ni Saturday Ayla si Kazoya dahil sa kapangyarihan nito. Maya-maya, naisip ito ni Rana at kumbinsido na si Saturday Ayla ay isang banta at maaaring iwanan si Kazoya kung hindi na ito kapaki-pakinabang. Kaya, nang gabing iyon, bigla siyang dumating sa dorm ni Saturday Ayla at niyaya itong sumama sa kanya sa paglalakad. Kasabay nito, napagtanto ni Kazoya na hindi pa rin siya nakakapunta ng maayos sa kwarto ni Saturday Ayla, kaya lumabas siya upang hanapin ito. Nang gabing iyon, pinangunahan ni Rana si Saturday Ayla sa training arena at sinabihan itong lumayo kay Kazoya. Nang marinig ito, nagtaka si Saturday Ayla kung ano ang ginagawa niya, kaya tinawagan siya ni Rana dahil hindi niya ginawa ang ritual ng binyag kasama si Kazoya. Pagkatapos ay idineklara ni Rana na kanya na si Kazoya, at isasagawa niya ang ritual ng binyag kasama ito upang palakasin ang kanilang ugnayan. Ngunit sinabi ni Saturday Ayla sa kanya na si Kazoya. Nang tanungin siya kung bakit hindi niya bininyagan si Kazoya, tumanggi siyang sumagot sa tanong, dahil personal daw itong desisyon. Dahil hindi naniniwala si Rana, hinampes niya si Saturday Ayla, na naging dahilan ng kanyang sampal. Gumanti si Rana at nagmungkahi ng tunggalian, na sinasabing ang mananalo ay mananatili kay Kazoya habang ang matatalo ay atres habang buhay. Samantala, sa female dorm, napansin ni Kazoya na wala si Saturday Ayla sa kanyang silid. Ngunit habang palabas siya, narinig niya ang dalawang estudyante na nagsasabing kasama ni Rana si Saturday Ayla sa training arena. Sa arena, nakangiti si Atiya habang pinapanood niya si Saturday Ayla na nakikipaglaban kay Rana. Dahil may kalamangan si Rana sa malapitang labanan, ginagamit ni Saturday Ayla ang kanyang asil skill at ginamit ito upang magpatama ng maraming speed attack kay Rana. Pinapantay ni Rana ang labanan sa pamamagitan ng paggamit ng mga light skill na nagpapalakas sa kanyang liksi at lakas. Nang subukang umatake si Saturday Ayla, madali siyang nakontra at nagsimulang magtaka kung anong klaseng skill ang ginagamit ni Rana laban sa kanya. Nang maglaban silang muli, naungusan ni Rana ang kanyang kalamangan at nagawang magpatama ng isang malinis na tama kay Saturday Ayla. Gayunpaman, mabilis na nakabawi si Saturday Ayla at ginamit ang double asil skill, na ginamit niya upang kontrahin ang susunod na atake ni Rana. Nang makita ito, nangilabot si Atiya dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito kabilis si Saturday Ayla. Natamba si Rana sa lupa at napagtanto na kailangan niyang gawin ang lahat dahil malakas si Saturday Ayla. Nang makabawi siya, sumugod si Saturday Ayla sa kanya at nagpatama ng isang masamang atake. Ngunit pinigilan ito ni Rana at tumugon ng isang atake na puno ng enerhiya na naging dahilan upang hindi maka-atake si Saturday Ayla. Habang nakikita ito ni Atiya, napagtanto niya na sina Saturday Ayla at Rana ay magiging problema dahil ginagamit nila ang mga overpowered skills bilang mga second-year students lamang.
Laking gulat niya nang makabawi si Saturday Ayla at sinabi kay Rana na hindi pa siya sumusuko. Habang mag-aaway na naman sila, biglang pumasok si Kazuya at nagtanong kung ano ang nangyayari. Nang mapunan siya, ipinaliwanag niya kay Rana na si Saturday Ayla ang kanyang partner at hindi siya ginagamit ni Saturday Ayla para sa kanyang kapangyarihan. Upang patunayan ang kanyang punto, isiniwalat niya na siya ang gustong maging partner ni Saturday Ayla. Pagkatapos lang, inilantad ni Atia ang kanyang sarili kasama sina Creo at Arnett, at naiirita sila dahil hindi nangyari ang mga bagay ayon sa kanyang plano. Nalilito si Rana at nagtataka kung ano ang nangyayari. Kaya, isiniwalat ni Atia na niloko niya siya sa pag-iisip na ginagamit ni Saturday Ayla si Kazuya. Sinabi niya na gusto niyang pahirapan ni Rana si Saturday Ayla dahil sa hindi paggalang sa mga third-year students, ngunit ngayon ay kailangan niyang harapin ang mga bagay-bagay. Habang nakikinig, nagsawa si Saturday Ayla at sinabihan siyang tumahimik dahil sawa na siya sa mga walang kabuluhang banta nito. Nang makitang handa ng lumaban si Saturday Ayla, sinabihan siya ni Atia na piliin si Arnett or si Creo bilang kalaban, ngunit sinabi ni Saturday Ayla na sabay niya silang lalabanan. Nasasabik si Arnett na marinig ito dahil gusto niyang turuan ng leksyon si Saturday Ayla, at pumayag si Creo sa 2-on-1 match. Gayunpaman, pumihil si Rana at sinabing lalaban din siya dahil sa pagtatangka ni Atia na manipulahin siya. Sinubukan siyang pigilan ni Kazuya sa pakikipaglaban, kaya nagsawa si Arnett sa kanya at pinatumba ito gamit ang isang atake. Nang makitang walang malay si Kazuya, nagalit si Saturday Ayla at inatake si Arnett dahil sa pagpapatamba sa kanya, ngunit madaling hinaranggan ni Arnett. Habang pinagmamasdan mula sa likuran, kumbinsido si Rana na hindi ginagamit ni Saturday Ayla si Kazuya para sa kanyang kapangyarihan dahil lumalaban ito para protektahan siya. Napansin niya ang pag-atake ni Arnett na halos hindi kayang sabayan ni Saturday Ayla at napaisip kung anong klaseng kasanayan iyon. Bago pa man niya mamalayan, huminto si Creo sa likuran niya at nagtagumpay sa pag-atake. Nang subukang suklian ang pabor, dinaig siya ni Creo gamit ang kanyang hilaw na kapangyarihan at pagkatapos ay tinapos siya gamit ang kanyang mga clone na umaatake mula sa lahat ng anggulo. Nang makita kung gaano kadaling matalo si Rana, nagpa siya si Saturday Ayla na i-activate ang kanyang assist skill or kung hindi ay tapos na siya. Sa kabila ng pagtaas ng bilis, madaling natanto ni Arnett ang kanyang mga atake at gumanti gamit ang mga speed attack na nag-iwan kay Saturday Ayla na nakahiga sa sahig. Habang sinusubukang makabawi ni Saturday Ayla, kinutsa siya ni Arnett dahil inaatake na niya ang kanyang after image simula pa noong simula ng kanilang laban. Narinig ito, alam ni Saturday Ayla na hindi nagbibiro si Arnett dahil ngayon ay napagtanto niya na ginagamit ni Arnett ang double assist skill. Kahit alam niyang nasa kawalan siya, nanumpa siyang hindi na siya susuko or tatanggap ng utos mula sa kahit sino. Gayunpaman, habang sumusulong siya upang lumaban, napangiti si Arnett dahil nakikita niya ang bawat galaw nito. Kaya, inatake niya ito mula sa lahat ng anggulo at iniwan itong duguan sa sahig. Nasasabik si Atia na makita si Saturday Ayla na ganito kaina, iniisip na natuto na siya ng leksyon. Inalok niya na dalhin si Saturday Ayla sa infirmary sa kondisyon na magmakaawa siya para sa kanyang buhay at hihingi ng tawad sa pagsuway sa mga estudyante sa ikatlong taon, ngunit tumanggi si Saturday Ayla. Nagalit si Atia nang marinig ito hanggang sa puntong sinabihan niya sina Arnett at Creo na sirain ang itinanam na stigmata ni Saturday Ayla. Nag-alinlangan ang mga babae na gawin ito dahil maaaring magtamo ng pinsala sa utak si Saturday Ayla mula sa pamamaraan at mapatalsik sila sa akademya. Gayunpaman, sinabi ni Atia na napakalayo na ng kanilang nagawa para umatras at handa na siyang tanggapin ang parusa ng akademya. Samantala, nanghihina si Saturday Ayla na nakahiga sa sahig, inaalala ang panahon noong buhay pa ang kanyang ina. Noon, siya ang anak sa labas ni Howard Bridget, ang pinuno ng pamilyang Bridget. Dinala siya ng kanyang ina sa mansyon ng pamilya pagkatapos ng maraming taon dahil siya ay may sakit at hindi kayang bayaran ang mga gastusin. Nang dumating si Saturday Ayla sa mansyon, hindi malugod na tinanggap ni Olivia, ang kanyang madrasta, dahil nangako siyang hindi siya tatanggapin bilang miyembro ng pamilya. Ang kapatid ni Saturday Ayla na si Violet, ang exception dahil mabait siya kay Saturday Ayla, habang ang kanyang kapatid na si Luis ay isang taong may pagka-narcissistic. Kinamumuhian niya si Saturday Ayla at gusto niya itong gamitin bilang kanyang manika. Isang araw,
Tinatrato niya si Saturday Ayla na parang alipin, at nang magreklamo si Violet, sinigawan siya ng kanyang ina na si Olivia dahil sa pagpanig kay Saturday Ayla. Kaya, isang gabi, habang umiiyak si Saturday Ayla sa kanyang silid, palihim na pumasok si Luis at pinatanggap ito na siya ang kanyang manika. Nangako siyang pipigilan ang pagpapalaya sa ina ni Saturday Ayla sa bahay maliban kung pumayag ito sa kanyang mga kondisyon. Kaya, napilitan si Saturday Ayla na tanggapin ito. Mula roon, sinimulan siyang hawakan ni Luis, at kinamuhian niya ito. Nang sa wakas ay nagreklamo siya sa kanyang ina, sinabihan siya ng may sakit na tiisin na lang dahil wala silang kinabukasan kung sila ay paaalisin sa bahay, at lalo lamang itong magpapalala sa kanyang paghihirap. Lumipas ang mga taon, at nasundan pa rin ni Saturday Ayla ang mga kalokohan ni Luis. Ngunit isang araw, naabutan sila ni Violet at nagulat sa ginagawa ng kanyang kapatid. Sinampal niya si Luis sa mukha, ngunit dahil sa ginawang ito ay napalaya si Saturday Ayla sa mansyon. Lumipas ang panahon, at nag-enroll si Saturday Ayla sa akademya hanggang isang araw ay nabalitaan niya na ang kanyang ina ay nasa ospital at malapit ng masawi. Nang tumakbo siya upang makita ang kanyang ina, humingi ng tawad ang babae sa lahat ng masasamang bagay na kinailangan niyang tiisin sa mansyon. Sinabi niya kay Saturday Ayla na hindi na niya kailangang tiisin pa ito dahil tapos na ang kanyang oras, at binalaan din niya si Saturday Ayla laban sa pagkatalo sa kahit sino or pagtanggap ng pagkatalo. Matapos sabihin ang mga salitang ito, pumanaw ang ina ni Saturday Ayla, naiwan si Saturday Ayla na umiiyak. Maya-maya, naalala niya ang huling hiling ng kanyang ina at pinilit ang sarili na bumangon mula sa sahig. Habang muling pinapagana ang kanyang mga kapangyarihan, nagulat si Arnett at ang iba pang mga babae dahil magagamit na niya ang Wings of Light. Nang sandaling iyon, binalaan ni Creo si Arnett tungkol sa isang paparating na atake, ngunit huli na ang lahat dahil nakuha na siya ni Saturday Ayla. Sinundan ni Saturday Ayla ng isang masamang sipa na nagpabagsak kay Arnett sa dingding, kaya nagpa siya si Creo na gumanti. Bago pa niya mamalayan, nakabawi si Rana at inatake siya mula sa likuran. Habang nilalabanan ni Saturday Ayla si Arnett, pinagmasdan ni Atia ng mabuti at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata dahil mas mabilis na gumagalaw si Saturday Ayla kaysa kay Arnett. Mula sa pananaw ni Arnett, nawala na si Saturday Ayla at nilalabanan siya gamit ang lahat ng kanyang makakaya. Sinubukan niyang gamitin ito bilang kasanayan para kahit papaano ay tumakbo, ngunit naabutan siya ni Saturday Ayla. Ginamit ang triple asil skill, inatake siya mula sa lahat ng direksyon, at iniwan siyang walang magawa sa sahig. Para kay Creo, hinaranggan ni Rana ang lahat ng kanyang atake at tinapos siya ng isang nakakasawi na atake. Nang makitang natalo ang kanyang mga kasama, nagpa siya si Atia na labanan sina Saturday Ayla at Rana, ngunit nakabawi ang kanyang mga kasama at sinabihan siyang umatras. Nainsulto sila dahil natalo sila ng mga estudyante sa ikalawang taon lamang. Ngunit bago pa sila makapaglaban, dumating si Chiffon kasama si Trixie at sinabihan silang umatras. Bagamat ipinaalala niya sa kanila na ang mga patakaran ng akademya ay absolute, sinabi ni Arnett na wala siyang pakialam at pagkatapos ay inatake si Saturday Ayla. Pumasok si Trixie upang pigilan siya, ngunit nang mapatunayang matigas ang ulo niya, nanghina siya at napagtanto na tumakbo si Chiffon sa likuran niya at mabilis na tinamaan. Nagulat sina Creo at Atia nang makita ito, ngunit napagtanto nila na ito ay dahil si Chiffon ang numero 1 ng akademya at hindi sila dapat umasa ng kulang. Pagkatapos ay sumang-ayon silang tumigil sa pakikipaglaban, kaya ginamit ni Saturday Ayla ang pagkakataon upang dalhin si Kazuya sa infirmary. Sa gabi, hinarap ni Chiffon si Elizabeth, isang estudyante sa ikatlong taon, at humingi ng tawad dahil siya ang nasa likod ng lahat ng pag-atake kay Saturday Ayla. Nang igiit niyang hindi siya atras, itinuro ni Chiffon na natalo ni Saturday Ayla ang estudyanteng nasa ika-4 na ranggo sa ikatlong taon at hindi makatwiran na hindi kilalanin na malakas siya. Idiniin niya na hindi gagana ang paggamit ng puwersa kay Saturday Ayla, ngunit binanggit din niya na sinabi ng punong guro na darating ang madilim na mga araw. Nang gabing iyon, nagising si Kazuya sa infirmary at nakitang naghihintay sa kanya sina Rana at Saturday Ayla. Humingi siya ng paumanhin sa pakikialam sa away kahapon, kahit alam niyang wala siyang magagawa tungkol dito.
Galit na galit si Saturday Ayla sa kanya dahil sa paggawa ng isang bagay na kawalang isipan dahil hindi niya mapapatawad ang sarili kung may mangyari sa kanya, kahit na hindi niya sinabi ng malakas ang bahaging ito. Habang palabas siya ng silid, sinabi ni Rana kay Kazuya na ang maliit na kabayanihan nito ang nagpaibig sa kanya, at lalaban siya para maging kapareha niya ito kahit ano paman. Pagkalipas ng ilang araw, ikinwento ni Hiragi kay Kazuya ang tungkol sa isang paparating na prom event na kadalasang ginaganap minsan sa isang taon. Inaabangan ni Arthur ang prom event bukas dahil papayagan ng sumali ang mga first year, at sabik na siyang dumalo. Nabanggit ni Hiragi na ang pinakamagagandang babae ay maglalaban-laban para maging prom queen sa pamamagitan ng isang beauty pageant, at si Elizabeth ang prom queen noong nakaraang taon. Nang marinig ito, hindi na nagulat si Kazuya dahil mas mainit pa sa araw si Elizabeth, at mukhang nawala ang tingin niya sa kanya habang kumakain ito. Napansin ni Hiragi na tinatitigan ni Kazuya si Elizabeth at napaisip kung isa ba itong uhaw na lalaki dahil mayroon na siyang Saturday Ayla. Tinanong niya kung may nangyayari sa pagitan nila, kaya sinabi ni Kazuya na maayos naman ang lahat, ngunit ilang araw na ang nakalipas mula nang huli niya itong nakausap. Kalaunan, ipinatawag ni Elizabeth si Atiya at ang kanyang mga kasama na babae at pinayuhan silang pigilan ang pag-atake kay Saturday Ayla dahil hindi nila siya matatalo. Pagkatapos ay sinabi niya na interesado siyang makita ang buong potensyal ni na Saturday Ayla at Rana dahil sinabi ng punong guro na may paparating na bagyo at hindi ngayon ang pinakamagandang panahon para mag-away sila. Bagamat may katuturan ito, hindi natuwa si Atiya sa pagtigil, kaya nagdesisyon siyang parusahan si Saturday Ayla nang hindi siya pinaparusahan. Samantala, hinahanap ni Saturday Ayla si Kazuya para yayain itong maging kadate niya sa prom event. Nang matagpuan niya ito, napansin niya na sinusubukan ni Rana na kunan ang kanyang shot, ngunit hindi siya umalis dahil hindi siya naghahati. Dahil pareho silang gusto ng iisang lalaki, nagsimula silang magtalo kung sino ang makakasama niya, kaya sinabi ni Kazuya na gusto niya si Saturday Ayla. Ipinaliwanag niya kay Rana na gusto na niyang yayain si Saturday Ayla na gulat si Saturday Ayla. Tinanggap ni Rana ang pagkatalo at tiniyak kay Kazuya na hinahabol pa rin siya nito, bago niya ito kinas sa pisngi at naglakad palayo. Muntik nang atakehin sa puso si Saturday Ayla dahil sa maliit na kilos na ito, ngunit bago umalis, sinabihan niya si Kazuya na magkita sila sa prom night. Kinabukasan, binihisan siya ng mga partner ni May Abby ng pinakamaganda na damit sa kasaysayan ng anime dahil gusto niyang maging prom queen. Samantala, iniisip ni Saturday Ayla kung ano ang isusuot dahil ayaw niyang matalo kay Rana, ngunit nahihiya siyang magpakita ng kanyang itsura. Habang nagpapalit siya ng damit, dumating si Kazuya para makita siya, ngunit nadapa siya sa ibabaw nito habang sinusubukan niyang buksan ang pinto. Sa ganitong posisyon, nagkamali si Kazuya sa pagmamasahe ng kanyang mga asset, ngunit doon dumating si Atiya at pinagalitan ang mga ito dahil sa pagiging degenerate. Samantala, ang ibang mga estudyante ay nasa labas at naghahanda para sa prom event, at nag-aalala si Hiragi dahil wala pa siyang nakikitang kapareha. Habang naghahanap ng perpektong lalaki, napansin niya na hindi niya nakikita si Kazuya at nagtataka kung ano ang nangyayari dito. Sa simula ng event, pinanood ni Naomi at Elias ang palabas mula sa isang silid, ngunit napansin nila na hindi darating ang punong guro. Nang sabihin ni Chiffon na inimbitahan niya siya, napagtanto ng parehong instructor na hindi sumipot ang punong guro dahil napansin niya ang kakaibang dimensional vibrations nitong mga nakaraang araw, at ngayon ay iniisip nila na maaaring may kaugnayan ito sa Nova. Pagbalik sa female dorm, hinamon ni Atiya si Saturday Ayla sa isang paligsahan. Kaya, inakala ni Kazuya na ito ay isang pisikal na laban at humarap upang ipagtanggol si Saturday Ayla. Gayunpaman, sinabihan siya ni Atiya na mag-relax dahil wala ito sa mood na lumaban. Sinabihan niya si Saturday Ayla na sumali sa paligsahan ng prom queen at ibinunyag ang kanyang sikretong kasuotan upang ipakita na walang pagkakataon si Saturday Ayla laban sa kanya. Nang mapagtanto niyang seryoso si Atiya, tinanggap niya ang hamon at inalog ang kanyang mga kamay upang ipakita na seryoso rin siya. Natakot si Atiya dito dahil natalo siya sa labanan ng mga asset, kaya tumakbo siya na nanunumpa na mananalo sa anumang paraan na kinakailangan. Sa labas ng prom event, maraming magagandang babae ang nagpakita ng kanilang mga kasuotan upang makakuha ng mga boto mula sa mga lalaki. Nang pagkakataon na ni Janessa,
Lahat ng mga kalalakihan ng kultura ay nagtipon upang sambahin ang kanyang kadakilaan, ngunit halos magwala sila ng pagkakataon na ni Rana dahil binibigyan lamang niya ng vibe ang mga tagahanga. Sa likod ng entablado, nagkakaroon ng mental breakdown si Saturday Ayla dahil masyadong nahihiya siyang umakyat sa entablado na mukhang maganda. Nagsimula siyang magsisi kung bakit niya tinanggap ang hamon ni Atia, ngunit sinabi sa kanya ni Kazoya na huli na ang lahat dahil malapit na siyang umakyat. Maya-maya, dumating si Rana dahil siya ang susunod na aakyat sa entablado, ngunit humanga si Kazoya sa kanyang kasuutan dahil madali itong makapasok. Dumating si Atia at sinimulang kutsain si Saturday Ayla dahil sa madaling pagsuko, ngunit nakalunok siya ng isa pang bala nang igalaw ni Rana ang kanyang mga kampana upang ipakita na siya ang gustong kandidato na manalo. Agad na tinawag si Atia sa entablado, kaya't umalis siya at nag-post na parang isang 3D model at nabihag ang kanyang mga manunood. Nang dumating na ang pagkakataon ni Rana, ipinakita niya sa lahat na siya ay dapat paborito, na naging dahilan upang tumaas ang lahat ng mga lalaki at ang kanilang mga joystick. Sumunod ay si Saturday Ayla, na naglakas loob na umakyat sa entablado para sa kapakanan ni Kazoya. Sa kabila ng kanyang kumpiyansa, nahihirapan siyang gumawa ng anumang kaaya-ayang pose, ngunit nagustuhan ito ng mga lalaki dahil mukhang inosente siya. Pagkatapos ng pagtatanghal, tumakbo si Saturday Ayla sa backstage dahil hindi siya komportable, ngunit sinabi sa kanya ni Kazoya na mahusay ang kanyang ginawa. Panghuli, tinawag si Elizabeth sa entablado, at gaya ng dati, natisod ang lahat ng mga lalaki para sa kanya. Dahil doon, natapos ang sesyon ng patimpalak, kaya nakipagpares ang mga estudyante sa kanilang mga kapareha para sa isang sayaw. Gaya ng inaasahan, nakipagpares si Kazoya kay Saturday Ayla, na nag-aalala pa rin sa kanyang inosenteng pagganap sa patimpalak ng kagandahan. Sinabihan siya ni Kazoya na huwag mag-alala tungkol dito dahil masaya siya na umakyat siya sa entablado para sa kanyang kapakanan. Ang mga salitang ito ay nagparamdam kay Saturday Ayla ng mga paru-paro sa kanyang tiyan, kaya nagpa siya siyang yayain si Kazoya na magpalipas ng gabi kasama niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sinimulan ng ayanunsyo ng moderator ng mga kaganapan ang nangungunang 5 babae sa listahan ng prom queen. Ika-5 pwesto si May Abby, at masaya siya, ngunit ang ngiting iyon ay nawala sa kawalan ng ayanunsyo na siya ay na-disqualify. Si Janessa ay naging ika-5 pwesto, si Rana ay pang-4, si Ati ay pang-3, ngunit si Elizabeth ay nakakagulat na pangalawa. Nakakagulat, inanunsyo si Saturday Ayla bilang unang pwesto, at hindi makapaniwala si Atia. Dahil natalo siya kay Saturday Ayla, umalis siya at nakipagkita sa mga organizer ng palabas, sinabihan silang pagsuotin si Saturday Ayla ng isang hindi kapani-paniwalang damit bilang gantimpala sa pagiging reyna ng prom ngayong taon. Pagkatapos, kinaladkad ng mga babae si Saturday Ayla papunta sa changing room sa ilalim ng mga gabay na kailangan niyang isuot ang damit ng reyna. Ang sumunod niyang nalaman, nanginginig siya sa entablado ng mas malakas pa sa mga bituin ng era, at lahat ng mga lalaki ay natisod. Nang makita ito, napangiti si Atia nang dumating ang ultimate checkmate. Sinabi niya sa mga kaibigan niya na ang kasuotan ni Saturday Ayla ay ang tipo na nagiging transparent kapag nalantad sa liwanag ng ilang sandali. Sa entablado, napansin ni Saturday Ayla ang epektong ito at sinubukang magtakip, kaya ginamit ni Kazoya ang pinakamahusay na pagganap ng isang alpha male at tumakas kasama si Saturday Ayla sa gabi. Nang sumunod na linggo, isang babae na nagngangalang Casey mula sa silangang sangay ng akademya ang nakumpleto ang isang simulation training kung saan pinapaslang niya ang 2 high-level na target ng Nova nang may hindi kapani-paniwalang bilis. Pinagmasdan ni Kazoya ang kanyang teknik sa pakikipaglaban at napagtanto kung bakit siya tinawag na Godspeed ng silangan, at lumabas na siya ang numero 1 estudyante ng sangay na ito. Sa buong panahon, si Saturday Ayla ay nasa sangay sa kanluran at iniisip si Kazoya dahil nami-miss na niya ito. Natigilan siya nang mahuli ni Rana na umiiwas ito, ngunit sinabing hindi niya iniisip si Kazoya, kahit na nakasulat ito sa kanyang mukha. Pagbalik sa sangay sa silangan, ipinakilala ni Principal Margaret si Casey kay Kazoya at sinabi rito na mayroon siyang heroic stigmata, ipinaliwanag na minana niya ang mga ito mula sa kapatid ni Kazoya na nasawi. Kinumpirma ito ni Casey at sinabing natuwa siya nang marinig niya na si Kazoya ay nag-e-enroll sa West Branch ng akademya. Dahil sa kanyang parang batang personalidad, nahihirapan si Kazoya na paniwalaan na siya ang rank 1 student ng sangay na ito,
ngunit pinuri niya ang kanyang mga kasanayan dahil nakita niya itong tumalo ng 2 nova habang nagsasanay. Gayunpaman, isiniwalat ni Casey na gusto niyang magretiro at ibigay ang kanyang stigmata sa isang taong karapat-dapat dahil gusto niyang mamuhay ng simple sa pagsusulat ng mga nobela. Sa kaibuturan, inaasahan niyang huhusgahan siya ni Kazuya dahil sa paghabol sa isang bagay na walang kaugnayan, ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa halip, pinuri siya ni Kazuya sa paghabol sa kanyang mga pangarap at nangako pa siyang babasahin ang kanyang mga nobela kapag inilabas na niya ang mga ito. Pagkatapos umalis ni Kazuya patungong West Branch, halatang nadismaya si Malina, ang instruktor ni Casey, dahil hindi nagbago ang isip ni Casey tungkol sa pag-alis sa akademya. Habang nasa eroplano pabalik sa West Branch, binanggit ni Principal Margaret ang tungkol kay Casey, at sinabing ang kanyang mga talento ay kapantay ng kay Kazuha, ang kapatid ni Kazuya na nasawi. Ipinaliwanag niya na si Kazuha ay may 20 stigmata na ipinasok sa kanyang katawan, ngunit si Casey, na nagmana ng ilan sa mga ito, ay may compatibility rate na 90%, at siya ang unang tao sa mundo na may ganitong mga record. Pagbalik sa East Branch, sinabi ni Casey kay Malina na sumali lamang siya sa akademya upang tumulong sa karera sa politika ng kanyang ama, at pakiramdam niya ay hindi siya ang pinakamahusay na kandidato upang pamunuan ang kanyang mga kasama sa digmaang ito laban sa mga nova. Nang tanungin kung bakit, ipinaliwanag niya na wala siyang tunay na lakas ng mga babaeng may talento, kabilang ang isang pusong bakal na tunay at nagpapatupad ng isang malakas na kalooban. Alam niyang kulang siya sa mga katangiang ito noong hinarap niya si Saturday Ayla noong narito pa siya sa East Branch. Habang papunta pa rin sa West Branch, nalaman ni Kazuya na may iba pang mga babae bukod kay Casey na nagmana ng stigmata ng kanyang yumaong kapatid, at isa sa kanila ay si Saturday Ayla. Ang pagbubunyag na ito ay nagpaisip sa kanya kung bakit kamukha ni Saturday Ayla ang kanyang yumaong kapatid noong unang beses silang nagkita, ngunit tinanong ni Margaret kung nabinyagan na ba siya ni Saturday Ayla. Nang sabihin niyang hindi, tila medyo gamaan ang loob niya dahil sa isyu ni Saturday Ayla sa kanyang dating partner. Nang marinig ito, inakala ni Kazuya na ang chismis lang ay tungkol sa pagpapahirap ni Saturday Ayla sa dati niyang kapareha hanggang sa muntik na siyang masawi, ngunit nilinaw ni Margaret na ang lalaki ang may kasalanan sa pamimilit kay Saturday Ayla, at inamin naman ito ni Margaret. Dagdag pa niya na masasawi sana ito kung wala si Casey nang salakayin siya ni Saturday Ayla, kaya gulat na gulat siya. Dati, nang kumprontahin ni Casey si Saturday Ayla dahil sa pag-atake sa kanyang kaparehang lalaki, alam ni Casey na mas malakas siya kaysa kay Saturday Ayla, ngunit takot na takot siya sa kanilang laban dahil kahit ilang beses niyang pabagsakin si Saturday Ayla, hindi kailanman aaminin ng babae ang pagkatalo, at kinailangan pa ng tulong ng ibang mga senior student para mapabagsak siya. Kasalukuyan sa silangang sangay ng akademya, tumunog ang mga emergency alarm, hudyat ng presensya ng mga nova. Agad na inutusan sina Casey at ang iba pang mga senior combatant na maghanda at mag-standby para sa deployment. Di nagtagal, ipinaalam sa mga estudyante na 4 na nova ang nagpakita malapit sa akademya at kailangan nilang talunin ito. Sa kanlurang sangay, nakatanggap si Margaret ng parehong impormasyon at hindi makapaniwala sa kanyang nakita dahil isa-isa lang umaatake ang mga nova. Sa silangang bahagi, ang mga military-grade chopper ay nakikipaglaban sa mga nova gamit ang maraming missile, ngunit hindi ito nagtamo ng pinsala. Bilang tugon, ang mga nova ay nagpaputok ng isang malakas na beam blast na nagpapasingaw sa mga chopper kapag tumama. Nang mawala ang pangkat militar na ito, humingi ng tulong ang depensa ng Noden mula sa silangang sangay ng akademya, kaya ang mga senior na kasama ay pinagsama-sama at inutusan para sa pag-deploy. Maya-maya, dumating ang mga estudyante sa larangan ng digmaan at mabilis na kumalat habang nagsisimula ang operasyon, at ang unang hakbang ay ang pag-deploy ng mga decoy na ang trabaho ay panatilihing naabala ang nova habang ang mga attacker ay lumalapit ng sapat upang umatake. Sumulong ang mga decoy na may suporta mula sa kanilang mga limiter at nagawang makuha ang atensyon ng nova, na nagbukas ng daan para sa mga attacker na sumugod at magbigay ng malalakas na atake. Pumasok si Casey bilang finisher at naghanda upang tapusin ang laban, ngunit agad na tumugon ang nova at hinampes siya palayo na parang isa lamang siyang lamok. Ang pagtama ay nag-iwan sa kanya ng pagkagulat dahil kahit ang kanyang quadruple assail ay nabigong talunin ang nilalang, at agad na sinubukan ng mga commander sa East Genetics na mag-organisa ng isa pang koordinadong pag-atake.
Bago pa sila makabawi ng momentum, biglang nagpakawala ang Nova ng isang malakas na pagsabog na Sumire sa larangan ng digmaan at naulipol ang isang malaking bahagi ng mga mandirigma. Mabilis na napagtanto ng mga commander na nahaharap sila sa isang uri ng Nova na hindi pa nila nararanasan noon, at ang sitwasyon ay lalong lumalala, kaya nagpadala sila ng agarang kahilingan sa kanluran para sa mga reinforcement. Pagbalik sa akademya, narinig ni Saturday Ayla ang isang grupo ng mga estudyante sa ikatlong taon na nagdiriwang ng katotohanang hindi na nila kailangang sumali sa laban kasama ang mga nasa ika-4 na taon, at ang kanilang walang pakialam na saloobin ay lalong nagpalala sa kanyang pagkadismaya nang bigla siyang bumaba sa pasilyo at aksidenteng nabangga si Rana. Walang ideya si Rana kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Chiefan at Trixie na may nagaganap na labanan sa silangan at galit na galit si Saturday Ayla dahil wala siyang magawa para makatulong. Hindi nagtagal, nakatayo si Saturday Ayla sa malapit at narinig si Kazuya na nakikipag-usap kina Hiragi at Arthur, at ipinaliwanag niya na espesyal ito dahil taglay nito ang kabayanihang stigmata na dating pagmamayari ng kanyang kapatid na babae. Binanggit din niya kung paano niya napagkamalan si Saturday Ayla bilang kanyang kapatid noong unang beses silang nagkita, at ang dalawang nakikinig sa kanya ay mabilis na napagpasyahan na nakipagsosyo lamang siya rito dahil sa pagkakamaling iyon. Masyadong naapektuhan si Saturday Ayla nang marinig ito, at ang galit na kumukulo sa loob niya ay nagdulot sa kanya na may hulog ang salansan ng burger patties na plano niyang ibahagi sa kanya bago siya biglang umalis. Samantala, ang larangan ng digmaan sa silangan ay nagsimulang magmukhang isang bangungot dahil karamihan sa mga mandirigma ay naiwan sa isang malupit at madugong estado, at hindi nagtagal ay natagpuan ni Casey ang kanyang sarili na nasalo ng mga pumipilipit na galame ng Nova. Tuluyan ang pinahinto ng nilalang ang kanyang mga kakayahan sa Pandora, at ang bawat pagtatangka niyang i-activate ang quadruple seal ay nabigo nang higupin siya ng Nova kasama ang ilan pang Pandora sa napakalaking katawan nito. Sa akademya, hindi mapigilan ni Saturday Ayla ang pag-ulit ng kanyang narinig kanina, at ang mga iniisip ay patuloy na bumabagabag sa kanya habang tumatakbo siya paakyat sa bubong, kung saan tuluyang nawala ang pressure, at siya ay napaiyak. Nanatiling nakatihaya sina Yumi at Elias habang nababalisa matapos masaksihan ang isang bagay na nagpapamukhang mas kalkulado ang mga Nova kaysa sa inaasahan ng sinuman. Lumalabas na ang mga nilalang na ito ay hindi kumikilos tulad ng mga walang isip na kalaban na kanilang nakalaban noon, at ang kanilang mga galaw ay nagmumungkahi ng isang antas ng estratehiya na lubos na nakakagulat sa lahat. Pagkatapos, isang emergency alert ang biglang nagulat na ang mga Nova ay nawala sa bawat detection system, tuluyang nawala na parang nawala na lang sila sa kanilang buhay. Sa akademya, nakatayo si Saturday Ayla sa shower habang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga salita ni Kazuya, at hindi niya maalis ang pagkadismaya na namumuo sa kanyang kalooban. Natapos ang tahimik na sandali nang biglang tumunog ang mga alarma sa buong akademya, pinupuno ang mga bulwagan ng malalakas na babala na hudyat ng isang emergency. Pagbalik sa mission control, agad na inutusan ni Yomi ang mga 4th-year fighter na bumalik sa base. Gayunpaman, mahinahong itinuro ni Elias na napakalayo nila at hindi makakarating sa oras kung lumala ang sitwasyon. Pagkatapos ay nagpanukala si Margaret ng isang nakakabahalang posibilidad at iminungkahi na maaaring ginamit ng mga Nova ang labanan sa silangan bilang pang-abala habang ang kanilang tunay na layunin ay nasa kanluran. Hindi nag-aksaya ng oras si Yomi matapos marinig ang teorya at nag-utos ng isang buong mabalisasayon, na nag-trigger ng isang level 1 na alerto na kumalat sa buong akademya at tinawag ang lahat ng available na Pandora at limiter upang magtipon sa auditorium. Ang anunsyo ay nagudyok sa lahat na kumilos habang ang mga estudyante ay nagmamadali upang maghanda para sa paparating na labanan. Sa panahon ng pagtitipon, ipinaliwanag ni Yomi na ang paghihintay para sa ika-4 na taon ay hindi na isang opsyon, kaya ang natitirang puwersa ay dapat na muling organisahin kaagad. Inatasan niya ang mga ika-3 taon upang bantayan ang mga pintuan ng akademya habang ang mga ika-2 taon ay nananatiling naka-standby at naghihintay ng karagdagang mga tagubilin depende sa kung paano magpapatuloy ang sitwasyon. Nang matapos ang briefing at umalis ang iba, nanatili si Saturday Ayla. Malalim pa rin ang iniisip tungkol sa lahat ng nangyari. Lumapit si Kazuya at iminungkahi na pumunta sila sa waiting room ng magkasama, ngunit mahinahon niyang sinabi sa kanya na balak niyang harapin ang Nova ng mag-isa. Nang mag-alok siya na samahan siya,
tumanggi siya at nilinaw na ayaw niya siyang madamay. Biglang dumating si Rana at may kumpiyansang nag-alok na isama si Kazuya, habang sinasabi rin kay Saturday Ayla na ang pagtulak sa kanya palayo ay nagpapakita lamang ng kahinaan. Mabilis na humarap si Saturday Ayla sa kanya at mariing sinabing ayaw niyang matalo kan inuman. Tinanggap ni Rana ang hamon at sinimulang palibutan siya habang ang dalawang babae ay humuhugot ng kanilang mga sandatang panlaban, at ang tensyon sa pagitan nila ay tumaas na parang may maaring sumiklab na away anumang oras. Bago pa man sila makaatake, humakbang si Kazuya sa pagitan nila at pinagalitan sila dahil hinayaan nilang kontrolin ng kanilang mga emosyon ang kanilang mga sarili sa ganitong kritikal na sandali. Sa ibang lugar, pinangunahan ni Naomi at Elias ang mga available na fourth year habang sila ay naglalakad sa lungsod upang hanapin ang Nova. Nang sa wakas ay narating ng squad ni Elias ang kanilang target, napansin nila ang katawan ng nilalang na gumagalaw sa isang nakakagambalang paraan na agad na nagdulot ng hinala. Habang mas malapitan nilang pinagmamasdan, napagtanto nila na inilalabas ng Nova ang Pandora na sinipsip nito kanina sa silangan, na pinipilit ang mga napahirapan na mandirigma na lumabas sa katawan nito ng paisa-isa. Nang ang Pandora, na pinatalsik mula sa Nova, ay nagsimulang tumayo muli, agad na napansin ng lahat ang isang bagay na nakakagambala sa kanila. Malalaking marka ng stigmata ang bumabalot ngayon sa kanilang mga katawan at likod, at ang pagbabagong anyo ay nagbibigay sa kanila ng isang hindi natural na presensya na nagpapaiba sa kanila mula sa mga ordinaryong mandirigma. Mabilis na tinawag ni Margaret ang kondisyong ito na Nova Form, na nagbibigay ng pangalan sa nakakatakot na estadong pinasok ng mga tiwaling Pandora na ito. Hindi nag-aksaya ng oras ang kalabang Pandora matapos makabawi at agad na nag-activate ng acceleration, sumugod patungo sa akademya ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Nang makita ang kanilang direksyon, inutusan ni Elias ang mga miyembro ng kanyang squad na harangin sila bago pa sila makarating sa gate ng paaralan, habang siya ay naiiwan upang harapin ang Nova ng mag-isa. Sa ibang lugar sa lungsod, si Yomi at ang kanyang koponan ay nasa isang matinding labanan laban sa isa pang Nova nang makatanggap siya ng mga bagong impormasyon. Kinumpirma ng mga ulat na ang kalaban na Pandora ay patungo sa akademya at si Elias ay naiwan upang lumaban ng mag-isa. Determinadong tulungan siya sa lalong madaling panahon, mas pinalakas ni Yomi ang pag-atake, at nang sa wakas ay nagawang masira ng kanyang mga attacker ang core shield ng Nova, naghanda siyang tapusin ang laban ng walang pagkaantala upang makalapit siya kay Elias. Pagbalik sa silangang gate ng akademya, nagbabantay si May Abby kasama ang ilan pang third year, bagamat hayagang nagreklamo siya tungkol sa pagiging nakatalaga sa security duty sa halip na lumahok sa pangunahing labanan. Dalawang kalapit na Pandora ang tahimik na nagkomento sa kanyang saloobin, halatang naiinis sa kanyang patuloy na pagkadismaya. Biglang natapos ang kanilang pag-uusap ng ilang kalaban na Pandora ang sumabog ng diretsyo sa gate gamit ang malalakas na sinag, na sinira ang pasukan na parang wala itong iniindang pagtutol. Ang biglaang pagsira ay nagtulak kay Margaret na mag-issue ng emergency order para sa lahat ng natitirang third-year fighters na magtipon agad sa lokasyon. Matapos marinig ang utos ng mabalisa sayon, sina Saturday Ayla at Rana ay parehong lumipad patungo sa gate sa kabila ng pagtawag ni Kazuya na huminto sila. Sa nasirang pasukan, pinanood ni May Abby at ng iba pang mga tagapagtanggol ang pagdaan sa kanila ng kalaban na Pandora ng walang pag-aalinlangan, hindi sila pinapansin habang papasok sila sa loob ng bakuran ng akademya. Sinubukan silang pigilan ni May Abby, ngunit biglang nagpakawala si Casey ng isang mapaminsalang atake ng beam na nagbuwag sa kalapit na Pandora at sa kanilang mga limiter sa isang atake lamang. Mula sa command center, patuloy na sinusubaybayan ng mga operator ang kalaban na Pandora at hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang kanilang destinasyon ay ang Ravensbourne Nucleus. Dahil sa panganib, agad na ipinadala ni Margaret ang pinakamalakas na third-year fighter upang harangin sila bago pa nila ito marating. Samantala, sa wakas ay hinarap ni Kazuya si Saturday Ayla tungkol sa distansyang iniingatan niya mula sa kanya. Bilang tugon, isiniwalat niya ang takot na bumabagabag sa kanyang isipan, inamin na naniniwala siyang maaaring nakatayo lamang siya sa tabi niya bilang kapalit ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag niya na pinili lamang siya nito dahil taglay niya ang parehong stigmata na dating pagmamayari ng kanyang kapatid, at ang kaisipang iyon ay nagpaparamdam sa kanya na wala siyang iba kundi isang kapalit. Para sa kanya, tila nakatayo lamang siya sa lugar ng ibang tao sa halip na pinahahalagahan kung sino talaga siya.
Agad na sinubukan ni Kazuya na itama ang hindi pagkakaunawaan at sinimulang ipaliwanag ang kanyang tunay na nararamdaman. Ngunit bago pa siya matapos, biglang naputol ang kanilang pag-uusap sa radyo. Tinawag ng mensahe sina Saturday Ayla, Janessa, at Rana na mag-ulat agad sa Ravensbourne Nucleoched, na nagtulak sa kanila na iwanan ang pag-uusap at magmadali patungo sa kanilang bagong assignment. Pagdating nila sa pasilidad, sinalubong sila ni Margaret at mabilis na sinamahan pababa sa basement. Habang patungo sila sa ligtas na lugar, ipinaliwanag niya na kung hindi mapigilan ng mga third-year fighters sa labas ang kalaban na Pandora, ang responsibilidad na protektahan ang lugar na ito ay mapupunta sa kanila. Tinanong ni Kazuya kung ano nga ba ang kanilang binabantayan ng may pagmamadali, at sumagot si Sister Margaret sa pamamagitan ng pagsisiwalat na ang lokasyon ay naglalaman ng mga banal na labi. Pagkatapos ay dinala niya sila sa mas malalim na bahagi ng silid kung saan nakaimbak ang mga labi. Sa loob ng silid ay nakatayo ang isang lalagyang salamin na nag-iingat ng katawan ng isang babae, at mahinahong kinilala siya ni Sister Margaret bilang si Maria Lancelot. Agad na nag-iwan ng mabigat na impresyon ang lugar sa lahat ng naroroon. Pagkatapos lumabas ng silid, ipinaliwanag ni Saturday Ayla na ang mga banal na labi na ito ay pagmamayari ng orihinal na ina ng lahat ng Pandora, na ginagawang isa ang lokasyon sa pinakamahalagang lugar na may kaugnayan sa kanilang pag-iral. Pagbalik sa loob, ibinahagi ni Sister Margaret ang mahahalagang impormasyon tungkol sa tunay na katangian ng stigmata na itinanam sa loob ng Pandora. Ipinaliwanag niya na ang material na ginamit upang likhain ang mga ito ay ang parehong sangkap na matatagpuan sa loob ng Nova Corps, na nangangahulugang palaging may posibilidad na ang isang Pandora ay maaaring magbagong anyo sa isang bagay na katulad ng isang Nova. Inihayag din niya na ang mismong kapalaran na ito ay nangyari kay Kazuha, kaya naman mahigpit na nililimitahan ang bilang ng mga taong pinapayagang makatanggap ng stigmata. Kapag nasara na ang koridor, naglalabas ang mga operator ng knockout gas sa selyadong lugar sa pagtatangkang pigilan sila bago pa sila makaabante. Gayunpaman, tumugon ang kaaway na Pandora sa pamamagitan ng pagpapakawala ng parehong makapangyarihang beam technique na ginamit ng Nova noong labanan sa silangan, pinasabog ang mga hadlang at nagpatuloy sa pagsulong patungo sa kanilang layunin. Pagbalik sa larangan ng digmaan sa lungsod, patuloy na lumalaban si Elias ng desperadong laban sa isang Nova na tila determinadong hulihin siya at idagdag sa maraming biktima na nakapasok na sa katawan nito. Itinulak siya ng labanan hanggang sa limitasyon, ngunit nagbago ang sitwasyon nang sa wakas ay dumating si Yomi kasama ang mga reinforcement, na nagpapahintulot sa kanilang dalawa na harapin ang nilalang ng magkasama at ipagpatuloy ang matinding laban. Sa loob ng punong himpilan, maingat na binabantayan ng mga kawani ng komandang paggalaw ng kalaban na Pandora at patuloy na ginagabayan sila sa gusali na parang mga piraso sa isang tabla. Ang kanilang landas ay itinuro patungo sa Level 8, kung saan sina Ingrid, Atia, Creo, at Arnett ay nakaposisyon na at naghihintay na maarang sila. Kasabay nito, nag-broadcast si Sister Margaret ng mensahe sa bawat Pandora sa loob ng pasilidad, na binibigyang diin na hindi dapat kailanman maabot ng kalaban ang mga banal na labi. Ipinaliwanag niya na ang pananaliksik tungkol sa mga labi ay hindi pa rin kumpleto, at kung makukuha ng Nova ang kaalamang iyon, madali nitong mababago ang balanse ng buong digmaan. Di nagtagal, dumating ang kalaban na Pandora sa inihandang ambush point kung saan ilulunsad ng koponan ni Ingrid ang kanilang pag-atake. Gayunpaman, agad na nag-activate ng acceleration ng mga tiwaling mandirigma at sumugod sa kanila ng may hindi kapani-paniwalang bilis, na napilitan ang mga limiter na mag-deploy ng freezing upang mapabagal sila. Hindi gumana ang plano gaya ng inaasahan dahil ginagamit ng kalaban na Pandora ang kanilang stigmata upang makawala mula sa epekto ng freezing sa parehong paraan na ginagawa ng isang Nova. Dahil na-neutralize na ang kanilang mga kakayahan, napilitan ang nagtatanggol na Pandora na direktang makipaglaban. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni na Casey at Malina na makalusot sa labanan at magpatuloy papasok sa pasilidad. Sinubukan silang habulin ni Ingrid, ngunit inutusan ni Sister Margaret ang kanyang koponan na manatili sa kanilang pwesto at tumuon sa mga kalaban na nakikipaglaban na sa kanila. Pagkatapos ay itinuro ng control center sina Casey at Malina patungo sa isa pang defense point kung saan naghihintay si Elizabeth. Nang marating nila ang kanyang posisyon, agad na sinubukan ni Casey na i-activate ang freezing,
ngunit mabilis na kinansela ng limiter ni Elizabeth ang epekto, na nagpapahintulot sa kanya na ituon ang kanyang pag-atake sa stigmata na nakabaon sa katawan ni Melina. Ang kanyang atake ay nabasag ang stigmata, at agad na natapos ang pagbabago nang bumagsak si Melina at bumalik sa kanyang normal na estado bilang tao. Mabilis na ibinahagi ni Elizabeth ang natuklasang ito sa iba, na ipinaliwanag na ang pagsira sa stigmata ay nagpapanumbalik sa tiwaling Pandora sa kanilang orihinal na kondisyon. Kasunod ng kanyang pangunguna, sinimulan ng mga tagapagtanggol na puntiryahin ang stigmata sa kanilang mga labanan. Si Casey na lang ang nagpatuloy sa pagsulong. Bago pa man siya direktang harapin ni Elizabeth, si Casey ay nag-drill sa sahig at tumakas patungo sa ibang bahagi ng pasilidad, dumiretso sa kinaroroonan ni Kazuya. Bigla siyang nagpakita at itinutok ang kanyang sandata sa balikat ni Rana, na siyang nagpaipit sa kanya sa pader at agad siyang natigilan. Nang lumingon si Casey kina Kazuya at Saturday Ayla, pareho silang natigilan nang makilala ang kanilang dating kakampi na nakatayo sa harap nila. Habang hinihila ni Casey pabalik ang kanyang sandata at hinayla palapit si Rana, mabilis na ginamit ni Rana ang kanyang espesyal na guwantes at naglunsad ng isang malakas na suntok na nagpabagsak kay Casey sa kabilang panig ng silid. Mabilis na nakabawi si Casey at muling sumugod gamit ang acceleration, at sa pagkakataong ito, sina Rana at Saturday Ayla ay pinantayan ang kanyang bilis upang salubungin ang atake. Si Janessa, na hindi makagamit ng acceleration, ay sinubukang tumulong sa pamamagitan ng paghahagis ng kanyang mga kadena upang pigilan si Casey. Agad na nakuha ng pagtatangka ang atensyon ni Casey, at sumugod siya patungo kay Janessa gamit ang kanyang espada na nakatutok sa pagtama. Bago pa man lumapag ang atake, naharang ni Rana ang sandata at pinigilan ang pag-atake sa tamang oras. Sa wakas ay nakarating kay Saturday Ayla ang mga salita ni Kazuya, at ang pagkarinig sa kanyang determinasyon ay nagpaisip sa kanya na hindi niya naunawaan ang mga intensyon nito noon pa man. Naniniwala siyang nananatili lamang ito sa kanyang tabi dahil dala nito ang stigmata ng kanyang kapatid, ngunit ngayon ay naiintindihan na niya na pinili siya nito bilang kanyang kapareha anuman ang koneksyon na iyon. Nang maisip niya ang katotohanang iyon, nangako siya na kapag natapos na ang laban, ibibigay niya rito ang binyag na hinihiling nito. Malapit, biglang sumigaw muli sa sakit si Casey nang biglang sumabog ang kapangyarihan ng kanyang kakayahang magyelo, dahilan para bumagsak si Kazuya sa pader bago niya ibinalik ang kanyang atensyon kay Saturday Ayla at naghanda para sa isang huling pag-atake. Nang tila handa nang sumabog ang sitwasyon patungo sa isa pang sagupaan, nagpumiglas si Casey laban sa kanyang sariling katawan at nagsimulang labanan ang kontrol ng stigmata. Sa malinaw na pagsisikap, nagmakaawa siya kay Saturday Ayla na tapusin ang kanyang pagdurusa bago siya tuluyang limunin ng kapangyarihan. Sa halip na maglaho, mas lalong sumikat ang stigmata sa kanyang katawan, na nagtulak kay Casey na sumigaw sa sakit habang tumitindi ang enerhiya na lampas sa kanyang kontrol. Ilang sandali pa, nawala ang kanyang buong katawan nang walang babala, nawala mula sa silid na parang natunaw na lamang siya sa hangin. Samantala, sa ikawalong palapag, sa wakas ay narating ni Ingrid at ng kanyang koponan si Elizabeth at natagpuan siyang sugatan pagkatapos ng naunang komprontasyon. Ipinaliwanag niya na sa gitna ng kaguluhan ng laban, nakatakas si Melina bago pa man siya mapigilan ng sinuman. Halos kasabay nito, nakatanggap si Sister Margaret ng isang kritikal na ulat na nagkukumpirma na narating na ni Melina ang silid na naglalaman ng mga banal na labi. Sa silid na naglalaman ng mga banal na labi, sina Chiffon at Trixie ay nakatayo na bilang bantay bilang huling linya ng depensa. Tinitiyak ng kanilang presensya na ang silid ay hindi maiiwanang walang proteksyon habang ang natitirang bahagi ng pasilidad ay nakikipaglaban sa mga sumasalakay na kaaway. Sa ibang lugar, nagiging malinaw ang katotohanan sa likod ng pagkawala ni Casey. Habang sumisigaw siya sa sakit kanina, ang stigmata sa loob ng kanyang katawan ay nagpakita ng matinding lakas bago nagpakawala ng isang napakalaking pagsabog ng enerhiya. Ang biglaang pagsabog ay kumalat sa lugar ng may napakalaking puwersa, at ang matinding kapangyarihan nito ay nagpaisip kay Saturday Ayla kung ang gayong pagkawasak ang dating nagpawi sa mga sinaunang kabihasnan. Bago pa man siya marating ng shockwave, biglang tumalon si Janessa at pinrotektahan siya, tinanggap ang buong impact gamit ang kanyang sariling katawan. Ang pagsabog ay sumire sa silid at pinuno ang hangin ng usok at mga kalat. Nang tuluyang tumigil ang alikabok, tumingin si Saturday Ayla nang may takot at nakita na si Janessa ay nagtamo ng matinding pinsala.
Ang isa sa kanyang mga braso ay nasira, at ang isang malaking bahagi ng kanyang katawan ay nawasak ng pagsabog. Sa kabila ng kanyang kondisyon, tinanong muna ni Geneseo kung nagawa ni Saturday Ayla na maiwasan ang pag-atake bago umubo ng dugo at bumagsak sa sahig. Agad na sumugod si Arthur sa kanyang tabi at tinanong kung bakit niya piniling tanggapin ang tama. Nang humihina ang kanyang lakas, ipinaliwanag ni Geneseo na ang pagprotekta sa iba ay responsibilidad ng isang Pandora. Nang marinig ito, binuhat siya ni Arthur at pinakiusapan na manatiling may malay habang dinadala siya nito patungo sa medical bay. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng isang hakbang, nanghina ang kanyang mga binti dahil sa pagkabigla ng sandaling iyon, at siya ay bumagsak, ibinagsak siya sa lupa, at humingi ng tawad ng may pag-asa. Mabilis niya itong niyakap at tumayo habang nagmamakaawa na sagutin siya nito. Malumanay na sinabi ni Kazuya sa kanya na wala na siya, ngunit tumanggi si Arthur na tanggapin ang katotohanan at patuloy na niyakap ang walang buhay nitong katawan habang siya ay nalulungkot. Sa sandaling iyon, biglang nagpakita si Casey at sinubukang atakihin si Arthur mula sa likuran. Agad na lumipat si Saturday Ayla sa pagitan nila, na napilitan si Casey na tumalon pabalik at pigilan ang kanyang pagsulong. Sa pagtingin sa katawan ni Janessa, inamin ni Saturday Ayla na kahit hindi sila masyadong malapit, ang tanawin ay pumupuno sa kanya ng matinding galit. Ang emosyong iyon ay sumabog palabas habang isang pag-agos ng kapangyarihan ang sumabog mula sa kanyang katawan, na nag-udyok sa kanyang pagbabagong anyo sa Nova. Sinubukan ni Casey na sumugod habang nagbabago ang anyo, ngunit naramdaman ni Saturday Ayla ang atake at hinaranggan ito bago pa ito makadaong. Pagkatapos ay ginamit ni Casey ang sarili niyang quadruple acceleration at naglunsad ng isa pang pag-atake, ngunit tinumbasan ni Saturday Ayla ang bilis ng sarili niyang quadruple acceleration at natalo ang kanyang kalaban. Sa susunod na palitan, pinutol ni Saturday Ayla ang mga braso ni Casey bago siya ibinagsak sa lupa at pinunit ang stigmata mula sa kanyang katawan. Nang matanggal ang stigmata, nabawi ni Casey ang kontrol sa kanyang sarili at mahinang nagmakaawa kay Saturday Ayla na wakasan ang kanyang buhay. Naghanda si Saturday Ayla para sa huling atake, ngunit bago pa siya makakilos, sumugod si Kazuya at niyakap siya mula sa likuran habang nagmamakaawa na tumigil. Ipinaalala ni Kazuya kay Saturday Ayla na kaibigan pa rin nila si Casey at iginiit na hindi siya karapat-dapat na tapusin. Sa isang iglap, tila naabot na niya ang mga salita ng lalaki, ngunit bigla niyang sinubukang atakihin muli si Casey. Hinigpitan ni Kazuya ang kanyang hawak at mahigpit siyang hinawakan hanggang sa dumulas ang sandata mula sa kanyang kamay, at tuluyang nawala ang marahas na kawalan ng ulirat. Nang humarap siya sa kanya, muling gumalaw si Janessa. Agad na humingi ng tulong si Arthur kay Kazuya, at nagmadali silang dalawa upang tingnan ang kanyang kalagayan. Habang nakatuon sila kay Janessa, tiningnan ni Casey si Saturday Ayla at tinanong kung bakit pinili nitong hindi tapusin ito. Tapat na sumagot si Saturday Ayla, ipinaliwanag na hindi niya kayang sirain ang pag-asa ni Kazuya.